Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3681 ang unang laro ng semifinals. Hindi ba siya si Ying Kongay? Natigilan si Ren Tianquo, halatang hindi niya inaasahan. Sinabi ni Su Qingzhou, Ancestor Tianquo, hindi ko alam kung saan nanggaling ang taong ito, ngunit tila balak kanyang puntiryahin. Alam namin na talagang hindi katanggap-tanggap na isuko mo ang kasalukuyang kompetisyon, kaya gusto naming pag-usapan ito sa iyo. Isang countermeasure. Ren Tianquo. Nag-isip sandali, pagkatapos ay nagsabi, dahil alam ninyong lahat na ang ninunong ito ay hindi susuko, ano pa ang masasabi ninyo maliban sa pakikipaglaban? Kahit sino pa ang kalaban mo, bakit ka matatakot? Sinabi ni Ye Fan, Old Ancestor, ako ay isang taong may imperial na mood tulad mo, at natural kong naiintindihan ang iyong mood. Pero kung ang kabilang partido ay walang balak na maging mabuti. Kaysa, ngunit siya ay may iba pang mga plano, pagkatapos ay tinupad mo ang kanyang nais, hindi mo ba hahayaan ang kabilang partido na makakita ng isang biro? At higit pa, ang kabilang partido ay ayaw pang magpakita ng sarili niyang Diyos, bakit tayo dapat maging matuwid? Kumunat ang noo ni Ren Tianquo at nag-isip. Tumango at sinabing, ano sa palagay mo ang Diyos ng espada? Likas na ipagpapatuloy mo ang kompetisyong ito, ngunit hindi ka dapat maging hindi handa, dapat mong bantayan ang iyong mga kamay. Paano mag-iingat laban dito? Mapaglarong ngumiti si Ye Fan, ito ba? May ideya lang ako. Pagkatapos makipag-usap at makipag-ayos kay Ren Tianquo, bumalik si Ye Fan at ang kanyang asawa sa Tianfeng Pavilion. Pagpasok pa lang nila ay nakita na nila ang dalawang tao na medyo natatakot nilang makita. Isang gwapong maliit na puting mukha, magkahawak kamay sa isang matipunong lalaki. Ito ay sina Zhou Qiuhan at Bai Yi. Nang inag sa takot ang mga babae nang makita nilang magkahawak kamay ang dalawang ginoong ito, nagtatago sa isang tabi at nagbabaka sakali na huwag lumabas. Si Zhou Qiuhan ay nagbago mula sa kanyang dating pagkababae, at ang kanyang mukha ay puno ng pagkalalaki, ngunit sa isang pulang damit, ito ay medyo kakaiba. Ancestor Wang, salamat sa pagpayag mong makita ako, nandito ako para magpaalam sa iyo. Puno rin ng pagkalalaki ang tono ng pananalita. Pinilit ni Xiao Wang na ngumiti sa kanyang mukha, Qiuhan, ano ka ba? Gusto niyang sabihin na, ano ang nararamdaman mo? Ngunit itinaas ni Zhou Qiuhan ang kanyang kamay at pinutol siya. Noon, gusto ko palaging maging isang babae dahil kinasusuklaman ko ang aking pagkalalaki. Dahil dito, ako ay itinapon sa isang tabi sa pintuan, itinuturing na isang halimaw, at minamaliit. Sa taong iyon, nang makilala kita na bumaba para mag-inspeksyon, sinabi mo sa akin na hanggat lumakas ka, mabubuhay mo ang iyong tunay na sarili. Ano man ang gawin ng mahina, hahamakin sila, at kung ano ang gagawin ng malakas ay susundin. Mula noon, itinuring kita bilang aking Diyosa, aking huwaran. Napangiti si Xiao Wang na nahihiya, ikaw bata, napakalinaw mong naaalala ito, ngunit hindi mo na kailangan. Humihingi ng tawad si Zhou Qiuhan, hindi ko tinupad ang pangako at hindi ako makakapasok sa Hongmeng. Sumunod ka. Gayunpaman, gusto ko pa ring magpasalamat sa iyo, dahil nagpunta ako rito, at nakilala ko ang aking kapalaran sa buhay na ito. Sabi ni Zhou Qiuhan, na nakatingin kay Bai Yi siya ng buong pagmamahal. Narito ako upang magpaalam kay Ancestor Wang, dahil ang puso ko ay pag-aari lamang ng isang hinaharap. Mula ngayon, siya ay magiging Feng'er at ako ay magiging siya, nagtatagal at nagtatagal, hanggang sa dulo ng mundo. Plano kong magpaalam kay Yi, bumalik sa kanyang bayan, at maging dalawang immortal mula ngayon. Nahihiyang isinandal ni Bai Yi ang kanyang ulo sa balikat ni Zhou Qiuhan. I hate it, it makes people cry. Lord Sword God, babalik muna sila kasama si Qiuhan. Wala talaga akong oras para panuurin itong 8 magagandang kompetisyon. Kamustahin ka? Ngumiti si Ye Fan Zhang, malaya ka, wala akong opinyon. Nga pala, kapag opisyal na tayong ikinasal, darating ang Sword God para maging saksi. Gustong umiyak ni Ye Fan ng walang luha, ngunit ngumiti lang siya. Tinanggo ang kanyang ulo, sinabi niya, mga pagpapala. Asawa, ang kanilang pag-ibig ay nakakaantig. Medyo basa ang mga mata ni Nayan Rujiao, at nagsimula siyang pumalakpak sa kanilang dalawa. Maganda rin ang ekspresyon ng mga katabi nilang babae, halatang hindi nila naiintindihan kung saan nilaipat si Nayan Rujiao. Ngunit upang hayaan ang mag-asawa na bumitaw sa lalong madaling panahon, ang lahat ay nagsimulang magpalakpakan at magpaalam. Sina Zhou Qiuhan at Bai Yi ay labis na nasiyahan dito. Ngumiti sila at kumaway palm sa lahat, parang mag-asawa sa kanilang honeymoon. Pagkaalis ng dalawa, nakahinga ng maluwag ang lahat. Itong si Bai Yi, hindi ba natatakot na bugbugin hanggang mamatay ng kapatid niyang si Bai Lu? Gaano kalaki ang pagbagsak ng Baihu clan? Hindi naman. Tinatansya na ang mga tao ng Baihu clan ay handa na sa psikolohikal na paraan. Ngunit huwag mo itong pag-usapan, hindi bababa sa ito ay kahangahangang sundin ang kanyang puso.
Ngumiti si Ling Yue at tumingin kay Nayan Rujao, Jiao, gusto mo bang madalang ng damdamin, napakadali bang umiyak? Ngumuso si Nayan Rujao at nagsabi, naisip ko lang na si Bai Yi ay napakatapang para sa tunay na pag-ibig. Matapos marinig ito, hindi naiwasang isipin ng mga babae ang karanasang nakilala niya kasama si Ye Fan sa sinaunang daigdig ng engkanto. Siguro dahil alam kong mahirap makuha ang isang relasyon kaya sobrang na-touch ako. Mukhang magkakaroon tayo ng wedding wine sa ilang sandali, at pagkatapos ay ang aking asawa ang magiging saksi ng kasal, kaya dapat tayong lahat ay maghanda ng red along mabuti, nakangiting sabi ni Su Qingzhou. Ang mga babae ay nakinig at tumango bilang pagsang-ayon na may ngiti. Si Xiao Wang ay nahihiyang naglabas ng pait kay Ye Fan, Tito, walang espesyal na kahulugan ang sinabi ni Qiuhan, huwag mo akong intindihin. Natigilan si Ye Fan at sinabing, bakit nasabi ito ng aking hipag? Tapos na akong makinig. Sa tingin ko lang, hipag, hinihikayat mo ang nakababatang henerasyon, mayroon kang malalim na pakiramdam ng katwiran. Talaga. Ang mga kilay ni Xiao Wang ay napuno ng kagalakan, na nagpapakita ng 10,000 pagmamahalan. Mga kaibigang madla. Matagal na akong naghihintay. Sa unang laro ng semifinals, maglalaro si Feng Yunsan laban kay Zhou Zuli, at ngayon ay nakabukas na. 2 tao po. Naunang pumasok sa ring si Feng Yunsan, halatang mas solemn na ang kanyang mukha kaysa dati. Sumulyap siya sa direksyon ng Dragon Pavilion mula sa malayo, at nang makita niya si Feng Jishan na nakahawak sa kanyang kapatid, kinuyam niya ang kanyang mga kamao, at may bakas ng determinasyon sa kanyang mga mata. Pagkaraang maluklok siya sa poder saglit, matagal nang natapos si Zhou Zuliang. Masyado kang mabagal, Zhou Zuli, seryosong sabi ni Feng Yunsan. Ngumiti si Zhou Zuliang ng mapanlit, hinihiling ko lang na tumayo ka sa entablado sandali. Tutal, aalis ka na. Ang mayabang na ugali sa kanyang mukha ay mas mahinhin kaysa sa kahinhinan na siya ay nasa entablado. Parang 2 tao. May kainahinala si Feng Yunsan sa kanyang mukha, halatang hindi niya maintindihan kung anong klaseng tao ang lalaking ito. Maaaring ito ay schizophrenia. Kailangan kong manalo sa laban na ito, kaya hindi ako magpapakita ng awa at saktan ako. Masyadong tamad si Feng Yunsan na magsalita ng walang kaparirikon, at direktang nagcast ng Crazy Dragon Blood Chi. Inilabas ang Qinglong Cultivation Base, at pinuprotektahan ng Blood Armor ng Dragon ang katawan. Maaliwalas na simoy ng hangin. Ang isang lumalakas na berdeng kapangyarihan ng kahoy, tulad ng isang ilog at isang dagat, ay nagtitipon at nagmamadali. Sa isang iglap, ang buong arena ay naging pangunahing larangan ng digmaan ng Feng Yunsan, at ang kabuuang pagtaas ng Qinglong ay lumakas, at ang mga pakinabang nito ay ganap na nahayag. Sa kabilang banda, casual pa ring tumawa si Zhou Zuliang, na parang nanunood ng clown performance. Kumunot ang noo ni Feng Yunsan, at napilitang lumabas sa galit. Tianwei. Ang kakilakilabot na gravity na nagpasimulang bumagsak ang buong espasyo sa sandaling ang banal na kasanayan ay inilabas na ginawa ang arena na tila nasa bingit ng pagbagsak. Kahit milyon-milyong mga manunood ay nararamdaman na ang isang bato ay idiniin sa kanilang mga puso at naapektuhan sa isang tiyak na lawak. Hindi pa banggitin si Zhou Zuliang, na nasa pangunahing papel ng Tianwei, ay dapat nadurugan hanggang mamatay. Sa ganitong negatibong estado, huwag mag-aaway, mahirap panatilihing nakatayo. Nang makitang hindi gumagalaw ang kabilang partido, hindi na nagulat. Kakaiba ang makagalaw ng flexible sa harap ng kanyang Tianwei. Ang ganap na anino ng Thunder Dragon, naging isang banal na kulog na liwanag at anino, papalapit sa harapan ni Zhou Zuliang. Isang kamao ang itinapon, at ang marahas na banal na kulog ay bumagsak sa mukha ni Zhou Zuliang. Boom! Ang nakasisilaw na si Leimang ay sumabog sa mukha ni Zhou Zuliang. Hingal na hingal ang madla, ngayong linggo, natatakot ako na hindi ako matalo ng daya. Kabanata 3682 nagpapatuloy ang unang laro ng semifinals. Naramdaman ni Feng Yunsan na tumama ang kamao niya sa lupa. Nang makita na ang mukha, laman, at mga buto ni Zhou Zuliang ay nasira lahat. Ngunit, puno pa rin ng paghamak ang mga mata ni Zhou Zon. Anong sitwasyon? Nagulat si Feng Yunsan nang mapagtanto na ang kanyang kamao ay itinulak palayo ng isang malakas at nangingibabaw na puwersa. Nasa kanya ang kapangyarihan ng Asher Dragon at ang gravity bonus ng Tianwei, ngunit ang gayong nakakatakot na kapangyarihan ay hindi nagawang basagin ang pisikal na depensa ni Zhou Xingli. Pinahihit lang ni Zhou Zuang ang kanyang leeg, at pagkatapos ay ginamit ang mga kalamnan ng kanyang mukha upang pilitin na labanan ang lahat ng pinsala. Parang kidlat, hinawakan ni Zhou Zuang ang braso ni Feng Yunsan. Bang! Isang napakalaking puwersa ang naghagis kay Feng Yunsan sa lupa. Pakiramdam ni Feng Yunsan ay mapupunit na ang kanyang katawan, ngunit bago pa niya ito maisip, sinipa siya ni Zhou Zuang. Tulad ng isang saye na kanyan, ito ay sinipa palabas ng daan-daang metro, at malapit na itong mahulog sa ring. At tubiling pinilit ni Feng Yunsan ang isang Tianfeng Longying at kinaladkad ang kanyang katawan pabalik sa gitna ng entablado. Ngunit sa ganoong round, si Feng Yunsan ay samuka na ng dugo.
See you soon. Paano ito posible? Sa loob ng Shenlong Pavilion, Feng Jishao ay nagulat din. Kuya, tama ang nabasa ko, natalo si Yun San sa Zhou Zulian na ito. Nagulat din si Ji Liuhei. Bagaman si Qinglong Jing ay hindi ang totoong hayop na si Qinglong, paano mapapanalo ng pisikal na katawan ni Xuanming ang Yun San? Hindi makapaniwalang tanong din ni Qi Sanchuan. Ito ay hindi na isang panalo, ngunit isang crush. Kumunot ang noo ni Feng Jishao, ang pisikal na lakas ng taong ito ay hindi tulad ng isang lahi ng tao. Ano ba itong lalaking ito? Cultivation base at ang pisikal na katawan ay napakawalang bisa, ito. Talo. Si Feng Jishan ay kinakabahan na nababaliw. Tiener, huwag mag-alala, ang lahat ay hindi pa rin alam bago ang katapusan, mataimtim na sabi ni Feng Jishao. Sa commentary table, malakas na sinabi ni Yan Song, talagang may mapagmataas na kapital si Zhou Zuliang. Ang napakalakas na makalangit na kapangyarihan ay walang pressure sa kanya. Hindi lang iyon, ang defensive power ni Zhou Zuliang ay talagang hindi dapat maliitin, at siya talagang kakaiba na ang Xuanming bloodline ay hindi ginagamit. Kayong dalawa, sa tingin mo ba ay iniisip ni Zhou Zuliang na ang Xuanming bloodline ay hindi ginagamit? Tanong ni Dongqing. Ito ay napaka-posible, ngunit kung iyon ang kaso, kung gayon ang numero 1 sa kompetisyong ito ay maaaring nasa kanyang bulsa na. Sabi ni Wang Bingbang. Ang mga manunood sa eksena ay sumabog din, at ang mapagmataas na pisikal na lakas ni Zhou Zuli ay nagulat sa lahat. Masyadong dominante ang batang ito mula sa angkan ng Xuanming, hindi ba? Kaya ba niyang labanan ng Blue Dragon? Hindi katakataka na ang templo ng Bihan ay itinalaga siya bilang pinuno ng batang palasyo. Ngayon ang Shenlong clan ay mawawalan ng mga matatanda. Medyo nakakahiya, ngunit lahat sila ay tuwang-tuwa at nadama na ang kanilang mukha ay lubos na bumuti. Nakangiting nakatayo si Zhou Hankong sa VIP private room ng Beiming Pavilion. Feng Jishao, tila ang iyong pinakamamahal na anak, ay malapit ng mamatay, pagkalipas ng maraming taon, oras na para matikman mo kung ano ang pakiramdam ng mawala ng isang mahalagang tao. Kasabay nito, ang Tianfeng Pavilion inside, nadama ng lahat na ito ay dapat na isang uri ng mahiwagang kasanayan. Ye Fan, ginamit ba ni Satanas ang kanyang Demon King's Law? Tanong ni Ayer. Umiling si Ye Fan, ngayon lang. Natapos na talaga sa laman. Ang laman, feeling ko, hindi may kukumpara kay Jeros, baka Bone Dragon King na si Bone. Demon Giant Beast. Bulong ni Patricia, Prinsesa, ano ang sinabi mo? Tanong ni Ye Fan. Sinabi ni Patricia, ang Behemoth ay isang sinaunang uri ng demonyo, na kilala bilang ang pinakamakapangyarihang demonyo sa laman. Kahit na ito ay isang demonyong dragon, hindi lang ito ang kalaban ng nasa hustong gulang na Beemon. Napaka-espesyal daw ng body structure ni Beemon. Ito ay ipinanganak mula sa high-density energy noong sinaunang panahon. Sa kasamaang palad, si Beemon ay mababa sa katalinuhan at mahilig mamuhay ng mag-isa. Ngunit ito ay puno pa rin ng mga kayamanan, kaya't ito ay hinabol ng iba't ibang mga angkan at napunta sa pagkalipol. Narinig ko. Ang huling halimaw ng angkan ng demonyo ay nasakop ni Satanas, at pagkatapos ay nawala. May mga tsismis na, nakuha ni Satanas na buhay si Beemon para uminom ng dugo ni Beemon bilang pandagdag. Nakita ko lang ang lakas ng laman ni Satanas, kaya medyo nagduda ako kung totoo ba ang mga tsismis. Kung hindi, fallen angels. Paano magkakaroon ng ganoon kalakas na katawan, baka ang Behemoth Beast lang ang napakatibay. Sumimangot si Ye Fan, hindi imposible, kung tutuusin. Ang mga dating kakayahan ng taong ito ay tila nagmula rin sa ibang mga demonyo. Nakuha ko. Sa oras na ito, ang sitwasyon sa field ay malinaw na ang pinaka-stressful. Bagamat mabilis na gumaling ang kanyang mga sugat, sa harap ni Zhou Zuliang na napakadaling hamarang sa sarili niyang pag-atake, naramdaman niyang wala siyang ideya kung ano ang gagawin. Karangalan mong matalo sa akin, umalis na tayo, pagmamalaki ni Zhou Zuang. Si Feng Yunsan ay handang sumuko, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at mabilis na nilapitan si Zhou Shuang. Ice Dragon Teeth. Si Zuan Bing ay naging matalim na pangil ng dragon at bininyagan si Zhou Zuang na parang malakas na ulan. Keng 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 keng. Sa sandaling makilala nila si Zhou Zuliang, ang mga ngipin ng dragon na ito ay nabali lahat. Ang sitwasyon ay nakakalat, at ito ay imposible upang makamit ang isang solong paglipat, at patuloy na ipinapakita ang condensed hamog na nagyelo. Sunod-sunod na misteryosong ice shock wave, hayaang lumamig ang paligid sa isang iglap. Si Zhou Zuang ay nagpalapat ng yelo at nyebe sa buong katawan niya, na para bang siya ay nagyelo. Talagang tama. Hindi ka ang angkan ng Xuanming, kung hindi, hindi uubra sa iyo ang kapangyarihan ni Xuanbing. Nagtagumpay si Feng Yunsan, at lumapit upang ipakita ang Xuanbongtan, at ang mas magulong malamig na hangin ay nagpaayos kay Zhou Zuli. Sinamantala niya ang sitwasyon, nag-condensed siya ng Thunderblade at sinaksak ito patungo sa puso ni Zhou Zuliang. Nang makitang malapit na siyang magtagumpay, ang mahiwagang yelo sa katawan ni Zhou Zuang ay biglang hinigup. Ang malamig na hangin ay ganap na hinihigop. Kaagad na sumunod, ibinuka ni Zhou Zuang ang kanyang bibig at nagbuga ng isang unos ng misteryosong yelo.
Tinatangay ng nagyayelong bughaw na bagyo ang hangin at mga ulap kasama ng talim ng kulog. His Royal Highness. Iyon. Iyan. Sa mga kinatatayuan, mukhang pamilyar si Delphi sa hakbang na ito, at hindi niya maiwasang mapasigaw sa hindi makapaniwala. Sumimangot si Jeros at sinabing, ang balat ng Ice Dragon ng Sea Demon Dragon ay nagpapalit ng mababang temperatura sa sarili nitong enerhiya. Kung mas malamig ito, mas malakas ito. Totoo ba ang chismis? Talagang pinagsasama-sama ni Satanas ang iba't ibang uri ng enerhiya. Ang galing ng demonyo. Ang mukha ni Jeros ay lumulubog na parang tubig, at siya ay bamulong, si Satanas. Nagpaplano ng napakatagal, para lang ba sa ganoong araw? Sa entablado, tiningnan ni Zhou Zuliang ang kanyang malamig na hangin at mga ulap na may mukha. Ang kulay ng sarcasm. Ang pangit, hindi ko makita ang kahinaan ko, nakakalungkot. Pagkatapos ng Feng Yunsan. Nakabawi sa kapangyarihan ni Aoki muli, seryoso niyang sinabi, napakalakas mo, ngunit hindi ako aamin ng pagkatalo kung mamatay ako. Same time na sinabi ni Feng Yunsan, pinaplano kong gamitin muli ang trick na ito sa finals. Ngunit, karapat-dapat ka sa aking buong pagsisikap. Sa sandaling bumagsak ang boses, sa buong larangan ng martial arts, ang napakahusay na Tianwei, muling gumawa ng pagbabago. Kabanata 3683 natapos ang unang laro ng semifinals. Lahat ay nakaramdam ng tinnitus, at isang pagsabog ng mental pressure ang nagpamanak sa audience. Para itong malaking kamay na umaabot sa espiritual na mundo ng lahat, sinasakal ang lalamunan ng kaluluwa. Ito ay mental pressure. Ang tatlong tao sa ang yugto ng komentaryo ay masakit din, at ang kanilang mga mukha ay namutla. Si Tianwei, na nakakalat ng hangin at mga ulap, ay hindi lamang nagpapataas ng gravity ng bagay, ngunit inaapi din ang primordial spirit. Natatakot ako na ito ang buong anyo ng kanyang Tianwei. Si Longwei ay sanay na sa sukdulan. Umaasa kami sa depensa. Ang mga hadlang ay hindi komportable, ipinapakita nito kung gaano kahirap si Zhou Zuang ngayon. Sa ring, halatang humakbang si Zhou Zuang at medyo namutla ang kanyang mukha. Ang mga mata ni Feng Yansan ay kumislap sa asul na gintong liwanag na ito, upang matalo ka, kailangan kong gawin ito. Sa iyong pisikal na lakas, hindi ka dapat mamatay. Sa sandaling bumagsak ang boses, ang asul na kaluluwa ng dragon ay sumabog. Ang kaluluwa ng dragon ay lumipad sa langit ng ilang sandali, sumisigaw at umaatungal. Sa isang iglap, kung nasaan si Zhou Zuliang, ang lupa ng arena ay gumuho bawat pulgada. Niyakap ni Zhou Zuliang ang kanyang ulo at napasigaw sa sakit. Napakagandang sitwasyon. Kahit na ang katawan ni Satanas ay mas malakas, ang kanyang primordial spirit cultivation base ay hindi pa nahihigitan sa huli. Depende sa mental pressure, baka may tsansa na manalo. Hindi rin inaasahan ni Ye Fan na ang kapangyarihan ng hangin at ulap ay nakakalat, at ito ay naging pisikal at espiritual. Pilitin. Hindi nakakagulat na sabihin ni Feng Yu na sa ilalim ng normal na mga pangyayari, mahirap mawala si Feng Yunsan. Sa kanyang cultivation base, wala talagang maraming tao na kayang baligtarin ang ganoong pressure. Ito ay katumbas ng overloaded na labanan, at ang kawalan ay masyadong malaki. Ngunit kahit nasugpuin si Satanas ay napakagaspang at mataba. Agad na tumahimik si Xiao Ziner pagkatapos magreklamo. Dahil, nakita ng lahat na nasa ring si Feng Yunsan, gamit ang mga trick na hindi maaaring lumitaw dito. Ang mga kahangahangang kulay ng huwagwang ay nakadikit sa mga daliri ng Feng Yansan. Ang lahat ng uri ng kapangyarihan ng Qinglong ay nagsimulang mag-compress sa mataas na konsentrasyon, at nagsimulang maghalo ang apoy, hangin at kulog. Dragon Roaring Nine Heavens. Oo, kahit na si Satanas ay may defensive power ng Behemoth, tiyak na hindi niya kakayanin ang Long Xiao Jiushan. Habang ang mga manunood ay nagdurusa sa sakit at inaabangan ito, isang pagsabog ng energy shockwave ang lumipat patungo kay Zhou Zuli. Sa sandaling kumilos si Long Xiao Jiushan, ang ibabaw ng arena ay hindi nakayanan, at ang mga bato ay gumuho ng husto. Ang kidlat, si Rao ay si Zhou Xingliang, at hindi siya nakatakas. Boom! Tinamaan ni Long Xiao Jiushan ang katawan ni Zhou Zuliang, direktang sumuntok ng malaking butas sa katawan ni Zhou Zuliang. Nakahinga si Feng Yunsan nang makita ang eksenang ito. Ang pagpatay kay Long Xiao Jiushan ay hindi lamang pisikal, kundi espiritual din. Ang tinamaan ng ganoong tunay na hit, mawawala sa iyo ang kalahati ng iyong buhay kung hindi ka mamamatay, at imposibleng lumaban muli. Biglang hamina ang pressure sa eksena. Natapos na. Napabuntong hininga ang lahat. Sa huli, nanalo si Qinglong. Ngunit dahil napipilitan si Feng Yansan na gamitin ang pinakamalakas na mapanirang galaw ni Qinglong, naging kapansin-pansin na si Zhou Zuliang. Ngunit nang maisip ng lahat na si Zhou Zuliang ay malubhang nasugatan at hindi makalaban, Long Xiao Jiushan. Biglang sabi ni Zhou Zuliang nang mapanlate at dahan-daw ang itinaas ang kanyang ulo. Wala siyang pakialam sa lahat na ito ay isang itim na butas sa ibaba ng kanyang dibdib. Ito ay walang higit pa kaysa doon. Biglang nagbago ang mukha ni Feng Yunsan, ano?
Bagamat mapatla ang mukha ni Zhou Zuliang, ang nasugatan niyang bahagi ay mabilis na naayos sa hindi kapani-paniwalang bilis. Napuno ito ng isang jet ng black matter at bumalik sa normal. Paano ito? Bulong ni Feng Yunsan, hindi makapaniwala. Sa Shenlong Pavilion, si Feng Jishao at ilang iba pa ay natigilan din. Nagsisinungaling sa akin. Paanong ang lalaking ito ay pilit na makakain ng Longshao Jiushan at hindi pa rin mamatay? Hindi mahalaga kung hindi ka mamatay, ito. Paanong mukhang okay ito? Kumunot ang noo ni Feng Jishao, ang Longshao Jiushan ay isang purong nakamamatay na galaw, tiyak na nasugatan siya, ngunit ang paraan ng kanyang pagtugon ay talagang kamangha-mangha. Kuya, ito. Matatalo itong Yunsan. Ang taong ito ay hindi maaaring bugbugin hanggang mamatay. Walang imak na sabi ni Chi Sanchuan at ng iba pa. Sa Tianfeng Pavilion, lahat ng mga babae ay natulala, at maging si Xiao Wang ay nagulat. Ito ang unang hari ng demonyo. Kumunot ang noo ni Su Qingzhou. Masyadong pervert, paano magiging ganito? Napayakap si Wu Yesho sa kanyang ulo. Hindi nagulat si Ye Fan. Talagang hindi matutulungan ng ordinaryong Qinglong si Satanas. Hindi sapat ang lakas ng pag-atake ni Qinglong, ngunit ang mahiwagang kakayahan ni Satanas ay nagpapahirap sa kamatayan. Maliban kung ito ay dobleng dinurog ng kaharian at paglilinang, o umasa lamang sa mataas na pinsala, imposibleng magdulot ng mahalagang banta kay Satanas. Not to mention the situation is scattered, kahit payagan si Mia na lumaban, hindi niya kayang patayin si Satanas. Nakakabaliw. Tuwang-tuwang sumigaw si Dongqing, nakakainggit. Mga madla. Talagang kinain ni Zhou Zuli ang Longshao Jiushan at napakabilis na nakabawi. Pagkatapos ng araw na ito, tatanungin ba si Qinglong? Hindi bababasa, si Qinglong ngayon ay hindi makapagtaas ng ulo sa harap ni Zuanming. Nang marinig ang mga salita ng mga komentarista, tuwang-tuwa ang pamilya ni Zuanming at sumigaw sila ng Zhou Zawi. Ang Shenlong clan ay natural na tumanggi na tanggapin ito. Pagkatapos ng lahat, si Zhou Zuliang ay hindi gumamit ng anumang kapangyarihan ng Xuanming, kaya anong uri ng angkan ng Xuanming? Walang naririnig si Feng Yunsan sa sandaling ito, tanging ang nakakatakot na lalaking naglalakad patungo sa kanyang mga mata. Ikaw, bakit ka? Si Zhou Zuliang ay mukhang mapanlate, bakit, hindi mo ba ipagpatuloy ang paggamit ng Longshao Jiushan? Halika, maaari mong subukan, ilang beses ko ito kukunin. Nabasag ito, at nagkagulo ang square inch. Nakita ni Zhou Zuliang ang kapintasan at agad na naglunsad ng sprint. Isang kamao ang tumama sa baywang at tiyan ni Feng Yunsan, at pagkatapos ay biglang pumutok, na nagpabilis sa ikalawang yugto. Si Feng Yunsan ay walang oras upang lumipad palabas, at natama ng pangalawang suntok. Boom! Nakita ko ang hangin at mga ulap na nakakalat sa isang sinag ng liwanag, na direktang bumagsak sa hadlang sa gilid ng singsing. Sa isang kidlat, ang hangin at mga ulap ay nagkalat at nahulog sa ring. Ang lahat ng ito ay nangyari nang napakabilis na si Feng Yunsan ay natigilan at nagluwa ng dugo, at napagtanto lamang na siya ay natalo. Manalo, panalo, Zhou Zuli. Nanginginig si Dongqing at tinawag ang pangalan. Isang magiliw na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhou Zuang. Lumipat siya patungo sa mga kinatatayuan sa lahat ng direksyon, bahagyang yumuko, at nagpasalamat sa mga manunood sa kanilang suporta. All the way to the audience, magalang din siyang pumalakpak at bumati sa iba't ibang antas ng buhay. Napakabaliw ng taong ito sa entablado, ngunit siya ay medyo mapagpakumbaba at magalang sa labas ng entablado. Haha, talagang kawili-wili. Nakita rin ito ng madla na sariwa, at maraming tao ang nagpakita ng pagkamausisa at sigasig para kay Zhou Zufang. Pagmamahal. Basura. Nakita ni Feng Yantian si Feng Yunsan na nawalan ng pag-asa, inikot ang kanyang ulo, at sinampal si Feng Yunyan ng labis na samuka siya ng dugo at bumagsak sa lupa. Asawa. Ang walang kwenta mong panganay na kapatid. Nawalan na ako ng pagkakataong gumaling. Napakasama ng panahon ni Feng Ji, umakyat siya at sinipa ang tiyan ni Feng Yunyan gamit ang kanyang mga paa. Ang hangin at ulap ay parang naglalakad na patay, at sa kabila ng pagsipa ng ganito, namamanhid at masakit na pangungutya lang ang nasa mukha niya. Woo! Maraming bata ang umiiyak sa tabi nila, ngunit hindi sila naglakas loob na umakyat at pukawin si Feng Jishan. Tiener, malapit na si Tiener. Umakyat si Jili Uhe at hinayla ang isang kamay, sumenyas ang kanyang mga mata sa susunod na tao, at mabilis na kinuha ang mag-ina ni Feng Yanyan. Tiener, huwag kang mag-alala, lumingon si Feng Jishao at sinabing may malungkot na mukha, kahit hindi ko makuha ang unang pwesto, hihingi ako sa Petronas. Tumalikod si Feng Jiushan at ngumisi, sa tingin mo ay pakikinggan ka ng Petronas. Kung ikaw, matalo, at nabigyan na ng pagkakataon. Ang lahat ay tungkol sa sitwasyon. Gustong protektahan ng Petronas ang ilang kung saan matatagpuan ang Emperor Sword, ngunit marami na sa ating mga tao ang namatay sa kanilang mga kamay. Hanggat ginagamit mo ito bilang isang dahilan upang maglunsad ng digmaan laban sa ilang, ang Petronas ay hindi may iwasang mamagitan upang mapagan ang labanan. Sa oras na iyon, gagawa ako ng ilang higit pang mga kahilingan bilang isang quid pro quo. Si Chi Sanchuan ay abala.
Ngumiti siya at sinabing, ang napakatalino na plano ni Kuya. Tiyak na hindi mawawala ang Petronas sa iyo, at hindi may iwasang makompromiso siya. Oo, ang panganay na kapatid ay isang asul na dragon para sa 8 kalamidad, at ang Emperor Sword ay walang magagawa sa iyo. Siguradong ayaw ito ng Petronas. Nang marinig ito ni Feng Yantian, malamig siyang ngumiti, matanda, kung lalabas ka ng maaga, hindi ba't napakaraming bagay ang gagawin? Kabanata 3684 ang ikalawang laro ng semifinals. Dahil alam niyang makakabawi siya, mas gamaan ang pakiramdam ni Feng Jishan. Sinulyapan niya si Feng Yunyan na may malungkot na ngiti, asawa, buhay mo ito. Kay Feng Yunyan. Puno ng kawalan ng pag-asa ang mukha, mas gugustuhin kong mamatay kung makakita ako ng demonyong tulad mo na gumagaling. Naramdaman na niya na ang buhay ay hindi kaibig-ibig, at ang pamumuhay ay isang pasanin lamang para sa aking kapatid. Paimpol siyang naglabas ng maliit na punyal na palihim na nakatago, at akmang ipasok iyon sa sariling utak. Ngunit bago pa niya magawa, ang punyal ay naging pulbus. Halika, ibaba mo siya at tingnan mong mabuti, mataimtim na sabi ni Feng Jishao. Hoy, pamangkin, gusto mong magpakamatay sa harap namin, hindi ka ba masyadong nag-iisip? Napabuntong hininga si Jili Uhei, isipin mo ang iyong mga anak, huwag mong isipin iyon. Mapait na umiyak si Feng Yanyan at kinaladkad pababa. Matanda, ang asong ito ay mamamatay, hinayaan mo lang siyang mamatay, gayon paman, wala nang silbi ngayon, malamig na sabi ni Feng Jishan. Simula nang ipanganak kanya ng 3 anak, galing siya sa Feng family ko. Hindi ba matatawa ang mga tao kung magpakamatay siya sa harap natin? Sabi ni Feng Jishao. Si Feng Yantian ay natigilan sandali, at pagkatapos ay tumawa, haha. Oo nga. Akala ko bigla kang naawa, kaya nag-alala ka sa sarili mong mukha. Tahimik si Feng Jishao, nakatingin sa singsing sa ibaba. Sa oras na ito, inihayag ni Dongqing na magsisimula na ang ikalawang laro ng semifinals. Umakyat muli sa entablado si Ren Tianquo, nakakaiba sa dati, at nagsimulang manalo ng tagay at palakpakan mula sa lahat ng partido. Malinaw, ang dating dominanteng estilo ng pakikipaglaban ay lubos na pinahahalagahan ng mga bayani mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Maging ang maraming mga batang babae ay nagsimulang komandat, gamit ang lahat ng uri ng pagpapadala ng boses na may impormasyon sa pakikipag-ugnayan, at kahit na ibinaba ang ilan sa mga token ng batang babae. Si Ren Tianquo ay hindi nakayanin at direktang hinarang ang panghihimasok sa pag-iisip ng lahat ng partido. Sa kanyang mga mata, sa oras na ito, tanging si Ying Konggai, na dumating sa tapat ng entablado, ang nag-iisa. Si Ying Konggai ay mukhang walang pakialam at tumingin kay Ren Tianquo, na parabang hindi siya tumitingin sa kanyang kalaban, ngunit sa korderong kakatayin. Ang gayong mga mata ay naging dahilan upang hindi komportable si Ren Tianquo. Huminga ng malalim si Ren Tianquo, kahit sino ka man, umaasa ako na ito ay isang matuwid na paligsahan. Sinabi ni Ying Konggai, oo, ngunit kailangan ko munang magtanong sa iyo. Hindi na kailangan. Ren Tianquo, hindi ko intensyon na bigyan ng pagkakataon ng kabilang partido na magtanong man lang. Itinaas niya ang kanyang kamay at sumambulat ang isang Celestial Dragon Crossbow. Ang katawan ay naghagis ng Dragon Shadow ng langit, nagiging isang arko ng liwanag, at mabilis na lumalapit. Unang hamampas ang isa, at naputol ang mga hakbang sa pagtatanong ni Ying Konggai. Tila hinulaan ni Ying Kongye ang posisyon ng Dragon Crossbow, at maaaring umiwas lang. Gayunpaman, hinihintay ito ni Ren Tianquo, at nang makita niya ang hula ni Ying Konggai, direktang sinuntok niya ang isang Dragon Fist na kasing bilis ng kulog. Libong welga. Ang malupit na kamao ni Ren Tianquo ay parang mercury na bumubuhos mula sa lupa, nagmamadaling lumabas. Gusto lang niyang makatama ng explosive force, para hindi gumana sa oras ang mga kakaibang pakulo ni Ying Konggai. Ngunit sa sandaling ito, si Ying mula kay Ye ay biglang nag-flash ng Platinum Thunder. Thor. Direktang nabigo ang libo-libong strike ni Ren Tianquo, dahil ang bilis ni Thor ay naitapon ni Ying Zia ang isang tiyak na distansya sa isang iglap. Akala ko ang peking Ying Kongye na ito ay hindi maaaring gumamit ng dugo ng puting tigre, ngunit ito pala ay ayaw lang niya. O nasusuklam na gamitin ito. Si Ying Konggai, na natabunan ng kulog at kidlat, sa wakas ay nagtanong. Sino ako? Kinagat ni Ren Tianquo ang kanyang mga ngipin, natural na tamad na sumagot. Inikat niya ang kanyang ulo at humakbang palabas gamit ang isang paa, at ang lupa ay nagliyab ng asol na apoy. Sinusunog ang lungsod. Niwalis ni Kang Yan ang larangan ng digmaan, pinilit si Ying mula sa gabi na bumangon mula sa lupa. Nang makita ito ni Ren Tianquo, nag-volley siya sa langit at ginamit ang ultimate shadow ng Thunder Dragon para patayin siya noong nakaraan. Ngunit ang mga mata ni Ying ay mula sa mga mata ni Ye, at si Rin ay nakakasindak na naglabas ng isang marahas na puting gintong boltahe. Bawal na sona ng Diyos. Hindi mabilang na kulog at kidlat ang bumagsak mula sa langit, na ginawang lupain ng mga natural na kalamidad. Ang pag-atake ni Ren Tianquo ay naharang, at ang isa ay pumipitik sa hangin, para lamang makita na si Ying mula kay Ye ay umikot sa kabilang panig. Kasabay nito, ang mga makalangit na sundalo na naging kidlat ay lumitaw sa larangan ng digmaan. Bumaba ang Divine Soldier.
Daan-daang mga kulog at kidlat na mandirigma na may purong enerhiyang katawan ang dumagsa patungo kay Ren Tianquo. Si Ren Tianquo ay nakulong sa isang pagkubkob saglit, at magagamit lamang niya ang kanyang Dragon Fist upang patuloy na maalis ang mga banal na sundalong ito. Bagaman sa ilalim ng pagsupil ng ganap na kapangyarihan, ang mga banal na sundalong ito ay hindi maaaring magdulot ng labis na banta kay Ren Tianquo, ngunit nagdulot din sila ng panggigipit. Ang White Tiger Clan na yumanig sa pinto ay naging excited sa wakas, tutal, nakabawi na si Ying kay Yezon para magmukhang God of Thunder. Bakit ang Ying Kongay na ito ay kalmado at biglaan? Oo, nakita ko noon na desperado siyang makipaglaban sa suntukan, sinasayang ang mobility ni Thor. Ngayon, nakulong niya ang Qinglong na iyon, napaka-elegante. Paano maglaro? Napaiyak ang isang grupo ng mga matatanda ng angkan ng White Tiger, sa wakas ay nakuha ng bastard na ito ang kanyang ulo. Sa Tianfeng Pavilion, nag-aalala ang lahat. Asawa, ang ninuno ni Tianquo. Tumango si Ye Fan at bumantong hininga, na-recruit na ako, ngunit hindi ko alam kung gaano ito katagal. Maaaring hindi kayang sugpuin ng ganap na kapangyarihan ni Ancestor Tianquo ang sumpang ito. Tanong ni Xiao Ziner. Sinabi ni Ye Fan, kailangan mong sugpuin ang isang tiyak na paraan, ang saligan ay mararamdaman mo ito, matukoy ito, at pagkatapos ay i-target ito. Ang kakayahan ng lalaking ito. Tawagin natin itong isang Zampa, maliban sa akin, walang sinuman sa inyo ang makakadetect nito. Ang pagkakaroon nito. Kung mapapansin ito ng mga ninuno ng Tianquo, may pagkakataon pa rin. Kung hindi ito matukoy, gaano man ito kalakas, walang paraan para magamit ito. Habang nagsasalita siya, pinalo ni Ren Tianquo sa ring ang kanyang mga kamao. Tumama sa lupa. Isang malupit na kamao ang sumugod, na bumubuo ng isang airwave na humadlang sa lahat ng direksyon, na winasak ang lahat ng mga banal na sandata. Bagamat hindi maliit ang konsumo, sinamantala ni Ren Tianquo ang pagkakataong ito at sa wakas ay napunta kay Ying Kongay. Hindi maganda. Napansin ni Ye Fan na may mali, ngunit halatang hindi namalayan ni Ren Tianquo na niloko siya. Ang 5 pader ng kidlat at liwanag ay direktang nakulong kay Ren Tianquo sa gitna nito. Dong 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 dong. 5 malakas na kulog ang umalangaw sa buong audience. 5 Thunderlight Prison, Babel Tower. Ang higanteng tore na nabuo ni Shenlei, kahit na sinubukan ni Ren Tianquo na lumipad palabas mula sa itaas, ay haharin dyan ng patuloy na pagtaas ng kulog at mga pader ng kidlat. Kasabay nito, isang malaking white gold rune formation ang lumitaw sa lupa. Gengjinyin at Thunder Formation. Ang komentarista na si Yan Song ay sumigaw, napakapanalo. Ang dalawang kamay na iyon ay hindi lamang naantala ang oras, ngunit naglagay din ng isang bitag, naghihintay kay Ren Tianquo na kumuha ng pain. Sa pagkakataong ito ang unang pagkakataon para kay Dobby na makakita ng isang manlalaro na napakalmado at hindi nagmamadali sa entablado. Bago siya matapos magsalita, bumuhos na si Lei Ting sa Nintendo na parang talon ng liwanag. Ano ba, Gitling? Kahit na isuot ni Ren Tianquo ang blood armor ng dragon, kahit na gamitin niya ang kapangyarihan ni Aoki para puwersahang makabawi, halos hindi niya ito masuportahan at hindi siya makakagawa ng pag-atake. Matapos ang unang pag-ikot ng pagpapahirap, naramdaman ni Ren Tianquo na tila hindi masunurin ang kanyang buong katawan. Ang primordial spirit ay tila nabulunan, at ang kanyang tibok ng puso ay naging napakabigat. Paft! Hindi napigilan ni Ren Tianquo ang sarili, at nagluwa siya ng isang subo ng dugo. Kabanata 3685 tapos na ang semifinals. Hinigop ng buong audience ang malamig na hangin. Hindi inaasahan ng lahat na hindi kayang tiisin ni Ren Tianquo ng ganoon kabilis. Tama ang serye ng mga pakulo ni Ying Kongay. Nasa panganib si Ren Tianquo. Sigaw ni Dong Qing. Sinubukan ni Ren Tianquo ang kanyang makakaya na patakbuhin ang Batian Fist, ngunit hindi niya napigilan ang paghina ng kanyang primordial spirit. Nang makita ito ni Ying Kongye, hindi niya ito nakitang kakaiba, at mahinang sinabi, ang kapangyarihan ng isang emperador ay isang kahihiyan para sa isang mahinang taong tulad mo. Pagkatapos magsalita, naglabas si Ying Kongye ng magic lamp na parang kristal na lampara. Aparato. Ang kinang ng metal ng buong katawan ay walang tiyak na oras, na parang binalutan ng kulay na salamin. Sa loob ng maselang kristal na lampshade, walang mga bumbilya o mga haligi ng apoy. Dahil hindi ipinagbabawal ng Bamon Grand Competition ang paggamit ng magic weapons, hindi ganoon ang pakiramdam ng audience sa eksena. Talagang naglabas si Ying Kongay ng magic weapon sa sandaling ito. Makikilala ba ninyo itong dalawa? Yan. Umiling sina Song at Wang Bingbang. Direktang bumagsak si Ren Tianquo sa lupa. Kung ano ang hindi sa iyo, hindi ito sa iyo pagkatapos ng lahat. Sabi ni Ying Kongye, pinaandar ang kakaibang kristal na lampara sa kanyang kamay. Isang napakagandang liwanag ang pinakawalan, na nagniningning kay Ren Tianquo. Ang primordial spirit ni Ren Tianquo, sa sandaling matamaan ito ng liwanag, ay may posibilidad na maalis. Damn! Gusto talagang pumatay ng lalaking ito. Galit na galit si Ye Fan at naikuyom ang kanyang mga kamao. Asawa. Pagkatapos ay pumunta ka at tulungan si Ancestor Tianquo. Paano mo mapapahalagahan ang mukha ng emperador sa oras na ito?
Nag-aalalang sabi ni Nayen Rujiao. Oo, Tiyuhin, napakabuting katulong, kung mamatay ka. Kinabahan din si Xiao Wang. Ito ay buhay o kamatayan, ang ninuno ng Tianquo ang nagpasya. Kumunat ang noo ni Ye Fan. Napatulala rin ang komento. Ano ang ginagawa ni Ying Kongay? Gusto niyang sipsipin ang primordial spirit ni Ren Tianquo. Hindi sinabi ng Bamondobi na ang mga tao ay hindi maaaring pumatay ng mga tao, ngunit. Pero ang resulta ay napagpasyahan na, ito ay talagang hindi na kailangan. Ngunit Ren Tianquo hindi ko mapipigilan ang laban ng hindi umaamin ng pagkatalo. Ang ekspresyon ni Ren Tianquo ay nabaluktot sa oras na ito, sinusubukang kontrolin ang kanyang primordial spirit, ngunit siya ay napakahina na hindi niya napigilan. Sa sakit, nagpupumiglas din ang mga mata ni Ren Tianquo. Ayaw niyang aminin ang pagkatalo, ngunit kung hindi siya gagawa ng desisyon, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon. Ang kabilang partido ay halatang darating para sa kapangyarihan ng kanyang emperador, kahit na hindi ko alam ang tiyak na pinanggalingan, ngunit tiyak na ito ay isang hindi pa nagagawang malakas na kaaway. Kuya, napakalakas ng lampara na iyon. Anong grado, ito ba ay isang likas na espiritual na kayamanan? Pinagnanasaan ni Chi Sanchuan. Hindi ko masabi, ngunit tiyak na hindi ito isang congenital na espiritual na kayamanan, ngunit ang epekto ay napakalakas. Naguguluhan din si Feng Jixiao, ang pinagmulan ng taong ito ay napakahiwaga, at tila hindi siya kabilang sa angkan ng Baiho. Sa sandaling ito, biglang tumawa si Ren Tianquo. Tumayo ka. Tinatanong mo ako kung sino ka. Tapos tatanungin kita, sino ka? Natahimik si Ying Kongay. Dahil wala kang lakas ng loob na ipakita ang tunay mong mukha, hindi ka sasamahan ng matandang ninuno. Bilang. Pagkababa ng boses, biglang may kinagat si Ren Tianquo sa bibig niya. Biglang, ang primordial spirit na malapit ng maalis ay direktang sinipsip ng mas malakas na puwersa, ubo. Biglang lumabo ang mga ilaw ni Ying Kongye at nawala ang kanyang layunin. Sa unang pagkakataon, nagulat ang mukha niya. Pagtingin niya sa paligid, parang hindi niya inaasahan na makalipad pa pala ang itik sa kamay niya. Soul teleportation. Tuwang-tuwa si Xiao Wang, Tito, sa paraang naisip mo, ginamit pala ni Yuzo ang likas na kasanayan sa mahika. Nakahinga ng maluwag si Ye Fan, sa totoo lang, hindi ko inaasahan na gagamit ng ganoong paraan ang taong ito. Buti na lang. Ang kapangyarihan ng liwanag ay hindi kasing husay ng mahiwagang kakayahan ng pamangkin ni Yuzo. Nahanap nila ni Su Qingzhou si Ren Tianquo, at kinuha nila ito ang planong pagtakas, may sinabi. Si Jian Yuzo ay bumalik sa Zizu Forest upang tumayo, hanggat kinakagat ni Ren Tianquo ang Jade Talisman na nakatago sa kanyang bibig, ang kanyang primordial spirit ay maipapasa kaagad. Kung ipipilit ni Ren Tianquo na mamatay sa halip na sumuko, wala siyang magagawa, ngunit kung naramdaman niyang ayaw niyang mamatay ng walang kabuluhan, mayroon din siyang pagkakataong makatakas. Sa katunayan, naramdaman ni Ye Fan na pabaaya si Ying Kongay. Kung si Ren Tianquo ay nabugbog ng mas mawala ng malay at mas mahina, at kung gagamitin niya muli ang ilaw, ang kanyang Yuan Shen ay maaaring maalis sa lalong madaling panahon. Sa pagkakataong ito ay dahil kay Jian Yuzo, ang kakaibang sundalo, na hindi inaasahan ng kabilang partido, kaya ito ay gumana. Pero sa anumang kaso, hati na ang kinalabasan ng eksena. Nang makitang tumakas si Ren Tianquo Yuan Shen, walang nagawa si Dongqing kundi ang ipahayag ng may mapait na ngiti, ang ikalawang pwesto sa finals ay lalabas, ang mananalo ay ang mananalo mula sa gabi. Doon, ay mga buntong hininga sa pinangyarihan. Bagamat nanalo si Ying Kongay ng napakalaking tagumpay, palaging nararamdaman ng lahat na may kulang. Hindi ko talaga inaasahan na ang dalawang henyo mula sa Xuanming Clan at Baiho Clan ay mapupunta sa 8-door competition na ito. Kung tutusin, sila ang apat na major clan. Kung sino man ang makakarating sa dulo ay normal lang. Sa katunayan, dalawa sa nangungunang apat ay kay Shenlong, at mahusay na silang gumanap. Kaya lang ay umatras na ang Yuan Shen ni Ren Tianquo, at ang ikatlong pwesto ay nakatakdang masira. Mag-congratulate tayo ng maaga. Ang mga tao ng pamilya ni Shenlong sa pinangyarihan ay pawang dismayado, halatang labis na hindi nasisiyahan sa resulta. Dalawang Qinglong, isang emperor level, ay hindi man lang nakapasok sa finals, na sobrang miserable. Mga madla, bago ang finals, magkakaroon ng live na pagtatanghal. Sabay-sabay nating abangan ang finals. Tingnan natin kung sino ang mananalo ng pinakamataas na reward ng Petronas. Matapos ipahayag ni Dongqing, daan-daang magagandang babaeng madre ang pumasok sa arena at nagsimulang kumanta at sumayaw. Ngunit sa oras na ito, milyon-milyong pares ng mga mata ang walang oras para pahalagahan ng mga ito, at halos lahat sila ay nakatitig sa 2 taong maglalaro. Si Zhou Zuliang ay nakaupo sa kanyang upuan na may magiliw na ngiti sa kanyang mukha, na sumusunod sa mga patakaran. Ngunit si Ying mula sa gabi sa ring, naghahanap sa paligid para sa isang bagay, hindi na bumalik sa kanyang posisyon. Matapos maghanap ng husto ngunit hindi nagtagumpay, tumalon kaagad si Ying Zia at umalis sa eksena. Mula sa gabi. Saan ka pupunta mula gabi? Natakot ito sa isang grupo ng mga ninuno na yumanig sa pinto. Anong problema? Tumakas si Ying Kongye. Finals na, bakit siya lalabas?
Mabilis na nakipag-usap sa organizer ang mga elder na yumanig sa pinto, sinabihan silang huminahon, at pagkatapos ay nagpadala ng isang tao upang hanapin sila. Pero sa bilis ni Inkongai, paano makakahabol ang mga ordinaryong tao? Haha, mukhang takot siya sa young master ng Templo ng Bihan. Direktang mananalo sa kampyonato ang pamilya ni Xuanming sa pagkakataong ito. Ang gulo ng lugaw. Sa kabilang banda, ang Purple Bamboo Forest. Sa maulap na pool, binuksan ni Ren Tianquo ang kanyang mga mata. Ha, ha. Gising ka na ba? Pagkatapos ng lahat, Xinglong, mabilis kang nagising. Umupo si Jian Yuzo sa isang bench na bato sa tabi niya na may malamig na mukha. Dahan-daang lumabas si Ren Tianquo sa pool at pasimpleng sinuot ang mga damit na inihanda ni Jian Yuzo. Ikaw pala. Makapangyarihan talaga ang Soul Witch na nagligtas sa amo ng Hongmeng dati. Akala ko sa pagkakataong ito ay mamamatay na talaga ako. Mahina ka pa rin, magtatagal bago mabawi, kaya iwasan ang limelight, sabi ni Jian Yuzo. Tumawa ng malakas si Ren Tianquo, ano ang dapat iwasan? Baka ang lalaking yun, kaya pa niyang habulin. Bago pa siya matapos magsalita, lumabas ang isang figure na ikinagulat niya mula sa Purple Bamboo Forest. Ying Kongai. Nagulat din si Jian Yuzo, tumayo, at hindi makapaniwala na hinabol talaga siya ni Ying Kongai dito. Chapter 3686 Finals ipinagpaliban. Bago nagawang habulin at patayin ni Taikang ang Zizu Forest, pagkatapos ng lahat, ito ay isang ganap na distansya upang masubaybayan ang kaluluwa, kaya walang paraan. Pero itong si Ying Kongai, kahit na ang Thor bloodline, kahit na may teleport sa kalawakan, ay hindi ba magiging masigasig na masubaybayan dito? Hindi siya si Ying Kongai, same time na sinabi ni Ren Tianquo, ang taong ito. Hiniram lang ang katawan na ito. Medyo hindi nasisiyahan ang mga mata ni Ying Kongai, dahil ang biktima ay nakakulong. Huwag gumawa ng walang kabuluhang pakikibaka, kung mayroong isang tunay na kung mayroon kang kakayahang tumakas, hindi ka mahuhuli sa unang lugar. Sa simula, maaari kang magkaroon ng isang buong bangkay, ngunit ngayon, nagbago ang isip ko. Itinaas ni Ying Kongyei ang kanyang kamay at naglabas ng nakakasilaw na kidlat na sibat. Si Ren Tianquo ay lubhang mahina sa oras na ito, at kahit na ang kanyang kamalayan ay nagpapatuloy, ang kanyang katawan ay hindi makatakas. Nang makita ang trick, pinitik ni Jian Yuzo ang kanyang manggas, at ang lumalakas na mental na enerhiya ay naging kalasag. Boom! Nabigo si Lei Chen na tumagos sa kalasag, at direktang iwinagayway ang mga gintong electric ripples. Nagyelo ang mukha ni Jian Yuzo, hindi mo akalain na kaya mo akong maging kalaban sa isang Ying Kongai lang. Natigilan din si Ren Tianquo nang makita ang eksenang ito. Pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti, naalala ko na si Jian Yuzo ay miyembro ng Dark Sect Armor Group. Bagamat ang Grupo A ay isang grupo ng magkakaugnay na mga kabahayan, ngunit kung walang anumang lakas, paano ito magiging posible na makapasok sa madilim na pinto? Ang anak na babae ng Demon Emperor at Xiao Wang ay katumbas ng pagmamana ng tatlong makapangyarihang Jin ng World Tree, ang Demon King at ang Suzaku. Kung hindi dahil kay Feng Jietian, baka si Jian Yuzo ang pinuno ng Team A, at si Wu Jiao at ang iba pa ay nasa ilalim niya. Mukhang masyadong maraming iniisip ang aking ninuno. Kung pupunta si Miss Yuzo upang lumahok sa kompetisyon, maaaring ito ay isang malaking hit, sabi ni Ren Tianquo na may kalmadong ngiti. Si Ying Kongai ay may walang pakialam na ekspresyon, stupid woman, since that's the case. Then answer me. Walang interes. Bago makaalis si Ying Keiyewen, itinaas ni Jian Yuzo ang kanyang kamay at naglabas ng malakas na Cyan energy, na naglalaman ng malakas na aura ng demonyo. Sa Purple Bamboo Forest, ang hindi mabilang na lilang dahon ng kawayan ay naging mga talam, na gumugulong patungo kay Ying mula kay Yiwu. Ito ang kawayan na itinanim ng aking ama para sa akin, hindi isang lugar kung saan maaari kang maging mayabang. Ikinuyong ni Jian Yuzo ang kanyang kamay, at ang mga dahon ng kawayan ay naging isang malaking hanay ng mga lilang lumilipad na kutsilyo, na may halong matinding pagkabigla, at binalot si Ying mula sa gabi sa isang grupo. Ang puting gintong kulog ay sumabog, at ang mga lilang dahon ay sumabog at nagkalat. Ipinakita ni Ying mula sa gabi ang ipinagbabawal na lugar ng Diyos, at hindi mabilang na kulog at kidlat ang bumagsak sa kalangitan. Ngunit nabigo ang kulog at kidlat na makarating sa Purple Bamboo Forest, at pilit silang hinarang ng mga purple bamboo na ito, na parabang nabasag sila sa harang. Defense Formation. Nagulat si Ying Kongye, ito ba ang formation na inayos mo? Hindi. Wala kang ganoong paraan. Si Jian Yuzo ay sumimangot, sa katunayan, ang porma sayon dito ay iniwan ni Jian Zizai, ito rin ay minana ng Master Tongtian Sage. Ang mga mata ng lalaking ito ay talagang may bisyo, at nakikita niya ang kakaiba ng malaking porma sayon na ito sa isang sulyap. Kaya lang, gaano man kahusay ang array, karapat-dapat ito sa manipulator nito. Kinuha ni Ying ang colored glass crystal lamp mula sa gabi. Sagutin mo man o hindi, naitanong na ang tanong ko. Sa sandaling bumagsak ang boses, ang mga mata ni Ying Kongye ay kumislap ng kakaibang kulay pilak puting liwanag. Naramdaman ni Jian Yuzo ang isang bulaklak sa harap ng kanyang mga mata, at pagkatapos ay nakita niya ang isang kulay pilak na puti na hindi pamilyar na multo na lumilitaw sa katawan ni Ying Kongai.
Ang multo ay may tuwid na mga tampok ng mukha, walang ekspresyon ang mukha, at nakasuot ng isang kakaibang hugis na sombrero, tulad ng isang bukas na libro. Nakadamit, para rin itong dakilang scholar, Sol Emna at Sol Emna. Ikaw, sino ka? Pinaikit ni Yinbai Zuying ang kanyang mga mata, nakikita mo talaga ang aking katawan. Mukhang napakataas ng iyong espiritual na mga tagumpay. Sayang. Nung nakita mo ako, hindi mo masagot ang tanong. Hindi mapalagay si Jian Yuzo. Mahusay, ngunit huli na. Gatlang M. Naramdaman niya na ang kanyang primordial spirit ay nagsimulang pisilin ng isang hindi maipaliwanag na puwersa, na parabang siya ay sinunggaban ng isang tao, at ito ay mahirap na makatakas. Itinaas ng Silver Phantom ang crystal lamp, hindi magbabago ang resulta, binawian lang ng buhay ng stupid emperor species. Isang nakakatakot na puwersa muli ang gustong malanghap ni Ren Tianquo at maging si Jian Yuzo ang lampara na ito. Ang malakas na daing ng metal ay kumalat sa kagubatan ng kawayan. Ang Black Gold Sword Intent Ripples ay nagpabalik sa katahimikan ng buong Purple Bamboo Forest, lahat ng enerhiya. WHO. Lumingon ang multo sa kanyang ulo, at naantala ng 2 beses, labis na hindi nasisiyahan. Isang tao at isang espada, naglalakad mula sa kagubatan ng kawayan tulad ng isang masayang paglalakad, natural na si Yefan ang lumipat dito. Malamang nahulaan ni Yefan ang kanyang layunin nang makita niyang nawala si Ying sa gabi. Kaya lang ang defensive array dito ay inabot siya ng kaunting oras para lumipat. Si Jian Yuzo at Ren Tianquo ay agad na gumaan. Diyos ng espada, may isa pa akong pabor sa iyo, walang magawa si Ren Tianquo. Sarcastic na sinabi ni Jian Yuzo, talagang napapanahon, tamang-tama ang oras. Pamangkin Yuzo, hindi mo ako masisisi, masyadong maaga mong binuksan ang defensive array na ito, sabi ni Yefan. Pagkasabi niyan, tumingin si Yefan sa Silver Phantom na may mapaglarong tingin. Dati, malabong anino lang ang nakikita niya, pero sa pagkakataong ito, mas malinaw na ang nakikita niya. May nagsabi sa akin kanina na ang kapangyarihan ng emperador ay pinakamataas at hindi maaaring makuha sa pamamagitan ng puwersa. Nagtataka ako, napakahilig mong kolektahin ang kapangyarihan ng emperador, gusto mo ba talagang makuha ang kapangyarihan ng emperador mula rito? Nakakunot ang noo, Imperial Swordsman, plano kong salakayin ka mamaya, pero mukhang hindi na ako makapaghintay. Ngumiti si Yefan, kung gayon, balak mo ba talagang alisin ang lahat ng kapangyarihan ng emperador? Hindi, sabi ni Bai Yin Phantom, binabawi lang, mga bagay na hindi sa iyo orihinal. Ang Emperor species ay hindi pag-aari ng sinuman, at kami ay gumagamit lamang ng isang ito. Mali ka, lahat ng uri ng emperador, lahat ito ay pag-aari ng isang kataas-taasang nilalang. Sabi ni Bai Yin Zuying na may paggalang. Biglang sinabi ni Yefan, kaya, isa ka lang utusan. Ang Emperor Swordsman, sagutin mo ako, sino ako? Tanong ni Zuying. Nagkibit balikat si Yefan, kailangan ko bang malaman? Napangiti ng masama si Void, ang mga hanggal na lahi ay hindi karapat-dapat sa gayong dakilang kapangyarihan. Kasabay ng pagbagsak ng mga salita, isang misteryosong kapangyarihan ang nagsimulang magpakita ng hindi pagsang-ayon sa primordial spirit ni Yefan. I block ito. Ikaw, paano mo nagawa? Sa sandaling magsimula siya, ang pilak na multo ay nagpakita ng hitsura ng pagkagulat. Si Ren Tianquo at Jian Yuzo ay naguguluhan din, ang lalaking ito ay palaging kalmado, paano kaya nagbago ang kanyang mukha nang makilala niya si Yefan? Naku, pasensya na, marami akong primordial spirits, hindi pa ba sapat ang lampara mo? Oo. Nakangiting tanong ng fan, may stock ka pa ba? Gusto mo bang umuwi at kumuha muna ng ilan? Nang marinig ito ni Ying, nanlamig ang kanyang mukha at nagsabi, kamangmangan, kahit na mayroon kang 10 milyong yuan shen, pareho ang resulta. Talaga. Ngumisi si Yefan, pagkatapos ay iniunat ang kanyang kamay at pinitik ang kanyang mga daliri. Isang sword intent ang bumaril, na parabang isang malabong itim na gintong pulbos ang natapon. Bigla na lang, ang isinumpang kapangyarihan na nakatali ng multo sa Yuan Shen ni Yefan ay parang natutunaw na yelo at nyebe. Sina Jian Yuzo at Ren Tianquo ay natural na hindi ito makita, ngunit ang multo ay natakot muli. Ito ang kapangyarihan mo bilang isang hari. Tinatanong mo ba ako? Ngumiti si Yefan, oo, ito ang kapangyarihan ko bilang isang hari. Sa sandaling matapos siyang magsalita, napagtanto ni Yefan na, ang mga nakakalat na lakas ng sumpa sa paligid, talagang mabilis na umatras tulad ng tubig. Tila nalaman ni Bai Yin Zuying na ang sitwasyon ay hindi maganda, at ang kanyang mga mata ay medyo gulat. Kaya ganyan. Naintindihan ni Yefan, ang tanong ng lalaking ito, kung maling sagot niya ang tanong, magkakabisa ang sumpa. Ngunit kung tama ang sagot, sa halip ay aalisin ang sumpa. Hey, pwede mo ba akong tanungin ng ilan pa? Gusto ko lang talagang malaman, ano ang magiging epekto kung sisigot ako ng tama ng sunod-sunod. Itinuro ni Yefan ang kanyang sarili at ngumiti ng may pag-asa. Kabanata 3687 ang finals ay patuloy na ipinagpaliban. Nang marinig ang mga salita ni Yefan, natulala sina Ren Tianquo at Jian Yuzo.
Naglalaro ba sila? Wala silang kapangyarihang lumaban sa misteryosong nagtatanong na ito. Magaling si Ye Fan, at naglalaro ka pa rin ba ng quiz game? Si Bai Yinzuying ay halatang galit na galit din, huwag kang maging matuwid sa sarili, kung hindi dahil sa mababang katawan na ito, hindi ko kayang gamitin ang aking lakas, paano ka magiging mapangahas? Hindi nagabalang makipagtalo si Ye Fan, nagtatanong ka ba? Malamig na sumangot si Bai Yinzuying, at biglang itinaas ang kanyang kamay, isang silver white energy book ang lumitaw sa kanyang harapan. Matapos mabuksan ang libro, maraming salita na hindi maintindihan ni Ye Fan ang nagsimulang lumabas. Sa isang iglap, daan-daang tanong ang lumitaw sa harap ni Ye Fan. Imperial Swordsman, ito ang problema na natutunan ko sa buong buhay ko, at hindi ko ito malulutas. Kung masasagot mo ito, aalis ako. Sinabi ni Ye Fan, dapat kang gumamit ng ilang salita na naiintindihan ko. Kung naiintindihan mo ito, paano mo makalkula ang problema? Anumang teksto ay may sariling mga panuntunan. Kung hindi mo mabasa ang teksto, hindi ka sapat ang kaalaman. Ang isang tunay na matalinong tao ay maaaring matutong mag-decipher sa kanyang sarili kahit na nalantad siya sa hindi pamilyar na mga teksto. Silver Shadow Road. Tahimik na kabisado ni Ye Fan ang mga simbolo ng mga tanong na ito sa kanyang isipan. Ang mga salitang ito ay mga pahiwatig sa pagkakakilanlan at background ng taong ito. Bagamat hindi niya ito maintindihan, natatandaan niya ito ng tama. Kalimutan mo na, wala akong masasagot sa kanila. Kailangang sumuko si Ye Fan. Sa sandaling matapos siyang magsalita, biglang napagtanto ni Ye Fan na ang mga tanong sa pagsusulit na ito ay naging mas solidong enerhiya kaysa dati, agad siyang inatake. Para siyang grupo ng mga mababangas na hyena, na gustong lamunin siya ng diretsyo. Hindi nakita ni Ren Tianko at Jian Yuzo na si Ye Fan ay inaatake na parang galit na galit. Nakita lang nila na sina Ye Fan at Ying Kongay na iyon ay sumasagot sa mga tanong, ngunit hindi nila napagtanto ang panganib sa sandaling ito. Casual na itinaas ito ni Ye Fan, at ang layunin ng likidong espada ay parang alon ng itim na ginto, na nag-aalis ng lahat ng daan-daang sumpa na pumasok. Si Bai Yin Phantom ay mukhang mabagsik, at mabilis na umiwas. Ang kapangyarihan ng emperador mo, masisira mo ba talaga ang malalim kong kahulugan? Malalim na kahulugan. Ito na naman ang salita. Sumimangot si Ye Fan. Kung tutuusin ay nahulaan na niya sa kanyang puso, ngunit ngayon ay medyo nakumpirma na. Hindi ka taga-mundo, ginto ka ba? O isang lahi ng pilak? Malamig na sinabi ni Void, malalaman mo sa malaot madali, at sa oras na iyon, ibabalik ng kapangyarihan ng iyong emperador ang mga bagay sa kanilang orihinal na may-ari. Ang sabay bagsak ng boses. Sa tuktok ng pilak na multo, isang nakasisilaw na kinang ang bumalot dito. Si Ye Fan ay unang nanood ng maingat, at pagkatapos ay nakita niya na ang multo ay natanggal sa katawan ni Ying Ye. Hindi maganda. Ay upang tumakas. Ye Fan, isang Stegosaurus, napatay sa sinag ng liwanag. Ang layunin ng espada ay natangay, at malinaw na tinamaan ito, ngunit wala itong epekto. Paano kaya? Nagulat si Ye Fan. Makatuwiran na ang layunin ng kanyang espada ay maaaring sirain ang enerhiya sa paligid niya. Ang paraan ng pagtakas na ito ay dapat ding maputol. Hindi kaya na ang gumaganap ng pamamaraang ito ay isang powerhouse na kasalukuyang hindi kayang sapilitang sirain ang kanyang layunin sa espada. Tumayo si Ye Fan sa napakagandang liwanag, tumangala, at unti-unting tumakas ang Silver Phantom sa isang magulong kawalan. Kung susubukan niyang pumasok, mahahanap kaya niya ang utak sa likod ng lalaking ito. Bagamat adventurous, kung hahayaan mo, kailan pa ito uuwi, malaking problema din. Pagkatapos ng lahat, napakahirap para sa sinuman maliban sa iyong sarili na matuklasan ang sumpa na ito at basagin ito. Kinagat ni Ye Fan ang kanyang mga ngipin at wala nang maraming oras para mag-isip tungkol dito. Sa iba't ibang defensive state tulad ng Sword Intent, Inkstone Ding Armor, at Dragon Blood Armor, naramdaman ni Ye Fan na magaan at maangin ang kanyang katawan at saglit na pumasok sa isang estado ng kawalan ng timbang. Kaagad, nagkaroon ng pagbabago sa harap ng mga mata, at may malawak na puting fog sa paligid, at walang makikita. Anong problema? Saan nagpunta ang lalaking iyon? Sinubukan ni Ye Fan na ilabas ang kanyang banal na pakiramdam upang hanapin ang lahat ng mga pahiwatig sa paligid niya. Ngunit naramdaman niyang hinanap niya ang 108,000 milya, at walang iba kundi si Bai Wu. Sinubukan niyang muli ang space teleportation, ngunit hindi siya makapag-teleport sa anumang lugar, na parabang nakakulong siya sa kakaibang bakanteng lugar. Isang tibak ng hamog na nagyelo at malamig. Nag-aalala si Ye Fan na siya ay naghahalusinate, at ang isa pang espada ay tumawid sa 4 na direksyon, at ang itim at gininto ang espada ay kumalat. Ngunit ang puting fog ay napuno lamang ng layunin ng espada, at muling kumalma. Natigilan si Ye Fan. Hindi kaya napunta siya sa ibang kakaibang lugar tulad ng Juyuan, kung saan walang pasukan ngunit walang labasan. Ito ay maaaring maging isang malaking bagay. Kahit na hindi sila nasa panganib sa ngayon, ang mga babae ay maaaring. Magsugal lang.
Inilabas ni Yefan ang lahat ng elixir para palakasin ang katawan, isinilid ito sa bibig, at hiniwa at hinigup ito sa lalong madaling panahon. Nadama ni Yefan na kahit nasa panganib na mapinsala ng malubha, kailangan niyang pagbutihin ang kanyang estado sa sukdulan. Sa ganoong paraan lamang niya masusuri ang kasalukuyang sitwasyon mula sa mas mataas na antas ng pananaw, ang ika-6 na antas, maghiwa-hiwalay. Sa tulong ni Emperor Yan, matagumpay siyang nakapasok minsan, at sa tulong din ng ika-6 na antas nakapasok siya sa kaharian ng mga tunay na Diyos. Walang emperador yan ngayon, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman niyang hindi siya dapat mamatay. Ang bawat cell sa katawan ay parang Big Bang ng universo, baliw na naglalabas ng malakas na enerhiya. Pamilyar si Yefan sa pakiramdam na ito, ngunit sa pagkakataong ito ay napakasakit. Umungal si Yefan sa loob, ngunit nagngangalit siya at nagpumilit, nag-concentrate sa paggamit ng kanyang walang katulad na insight sa lahat ng bagay dito. Nang maghiwa-hiwalay ang ika-6 na layer, ang puting fog na mundo sa kanyang harapan ay biglang nagbago ng husto. Para siyang pumasok sa isang malawak at kakaibang malalim na kalawakan, kung saan gumagalaw ang hindi mabilang na mga kalawakan at celestial body. At sa malawak na universo na ito, mayroong isang higanteng anyo ng buhay na tila kasing laki ng universo. Ang anyo ng buhay ay nakasuot ng puting gintong korona, at ang buong mukha ay nakatago sa kadiliman. Ang hindi mabilang na mga kalawakan, sa kanyang harapan, ay alikabok lamang. Nakaupo lang siya sa isang hindi kapani-paniwalang malaking trono, at ang malabong mukha sa ilalim ng korona ay tila tinatanaw si Yefan. Bigla na lang. Nakaramdam si Yefan ng isang likas na krisis at takot. Hindi siya natatakot sa langit at lupa, ngunit mayroon siyang intuition na, tumakas. Ngunit sa sandaling ito, ang mahiwagang anyo ng buhay na iyon ay biglang nagunat ng isang hindi kapani-paniwalang malaking kamay patungo sa kanya. Nang gumalaw ang kamay, tila hindi mabilang na mga galaksi ang gumalaw kasama nito, kaya hindi makita ni Yefan ang kulay ng kamay. Naramdaman ko na lang na may nakasisilaw na kinang sa harapan ko, sinusubukang lumunin siya. Anak, gumising ka. Isang kamay, mula sa likod, ang humawak sa damit ni Yefan. Pagkatapos, sa isang marahas na paghila, si Yefan ay kinaladkad at napaatras. Ang lahat ng bagay sa universo ay patuloy na umaagos pabalik, at ang higanteng kamay na iyon ay agad na nawala. Kalawakan, bumalik sa Purple Bamboo Forest. Napakurap si Yefan at natakot nang makitang pinagpapawisan siya. Si Yingkong Ye, ay bumagsak sa lupa, nawala ang pilak na multo. 6th layer disintegration. Hindi ba ito ginagamit? Anong nangyari? Hallucination lang ba yun? Kung gayon, bakit ito ay napakamakatotohanan? Inikot ni Yefan ang kanyang ulo, at nakita si Yewuya, isang matandang mahilig sa pagkain, nakakaibang nakatingin sa kanya. Para naman kina Ren Tianquo at Jian Yuzo, gulat din silang tumingin kay Yewuya. Iyon ang unang beses na nagkita sila, at pakiramdam nila ay hindi maarok ang taong ito. Kaya nang hilahin ni Yewuya si Yefan, hindi nila alam kung paano ito haharapin. Anak, hindi ka ba talaga natatakot sa kamatayan? Napabuntong hininga si Yewuya. Kabanata 3688 ang final ay ipinagpaliban pa rin. Anong ibig mong sabihin? Kumunot ang noo ni Yefan. Kung mahuhuli ako ng kalahating hakbang, malalagay ka sa kamay ng lalaking iyon, sabi ni Yewuya. Nagtaka si Yefan, hindi ba ilusyon ang nakita ko? Ilusyon? Tanong pabalik ni Yewuya, naniniwala ka pa rin sa ilusyon simula nang magsanay ka? Natigilan si Yefan. Oo. Kung ang kaharian ay sapat na mataas, para sa pagkakaroon ng antas ng lumikha, ang ilusyon ay maaari ding maging isang katotohanan. Isang mundo na hindi umiiral ay nilikha. Isang dimensyon na hindi umiiral, ang paglikha ay. Sa kabaligtaran, ang tunay ay maaari ding maging mali, ang lahat ay isang pag-iisip lamang. Isang himala na ang iyong anak ay makakaligtas hanggang ngayon, bahagyang sabi ni Yewuya. Sumimangot si Yefan, syempre alam niya na ang pagpasok mag-isa ay isang walang ingat na kilos, ngunit minsan ay may isang pagkakataon lamang, at kailangan niyang lumaban. Hayaan mo ang taong iyon, magkakaroon ng walang katapusang problema, bumantong hininga si Yefan. Ang buhay at kamatayan ay parang mga ilaw na patay. Masyadong katangahan para sa iyo na itaya ang iyong kinabukasan para sa mga walang halagang buhay. Siguro, ngunit hindi ko ito pinagsisisihan, sabi ni Yefan. Sumimangot si Yewuya, hindi iyan ang kailangan mong harapin ngayon. Ayon sa mga patakaran, iyon ang dapat harapin ni Lao Lin. Lao Lin. Napaisip si Yefan, baka dahil sa ibang mundo siya nanggaling, kaya kailangan niya ng manager shot. Kilala ni matandang Lin ang lalaking ito. Sinabi ni Yewuya, hindi mo ba siya lubos na kilala? Basta, tanungin mo siya. Ngumiti si Yefan, itong matandang foodie, bakit may kaunting asim sa kanyang mga salita? Bakit, close ako kay Lao Lin, nagseselos ka pa? Pang-aasar ni Yefan. Bahagyang tumawa si Yewuya at mahinang nagsabi, ang nakita mo ay dapat na walang hanggan. Walang hanggan. Ano ang kawalang hanggan?
Ang walang hanggan ay kawalang hanggan, hinarap ni Lao Lin, hindi ako pamilyar dito, Yewuya Road. Walang magawang sinabi ni Ye Fan, bakit ka pumunta dito? Akala mo ba pinuprotektahan kita ng palihim? Hindi ba? Umiling si Yewuya, sa pagkakataong ito, maswerte ka, taikang katatapos ko lang magsibak ng kahoy, dinala ko siya sa Tianchen Island, gusto kong magpaalam sa iyong anak. Bilang resulta, wala dito ang anak mo, partikular kung hinanap ito, para lang malaman na mamamatay ang anak mo, kung wala ka sa Hongmeng, wala talaga akong oras para hanapin ito dito. Sabi ni Ye Fan, ano ang mangyayari sa kanya kung hindi pumunta rito ang matandang foodie? Kung mamatay ka man o hindi, malaki ang posibilidad na hindi ka na makakabalik. Bakit, ngayong alam ko na, natatakot ako. Hindi ito ang unang pagkakataon, nasanay na ako, sabi ni Ye Fan. Natawa si Yewuya at sinabing, anak, talagang napakahirap ng buhay mo. Ilang beses kong naisip na mamamatay ka na, ngunit nakaligtas ka talaga. Pero sasabihin ko sa iyo ang totoo, may mga pagkakataon na nakaligtas ka, gumawa ako ng paglipat. Ngayon, aalis na ako, ikaw. Gawin mo ito sa iyong sarili. Natigilan si Ye Fan, gusto mong umalis. Nasaan ka? Pupunta. Hindi mo kailangang malaman, kung may kakayahan ka, natural na magkikita kayong muli. Dito, misteryosong ngumiti si Yewuya. Malapit nang gumuho itong yin at yang na ikalimang babae. Ito ang mundo ng iyong kapatid, at nalalapit na ang pagkawasak. Gusto mo ba talagang umalis? Kung mayroon man ang ikalimang babae, ano ang kinalaman nito sa akin? Walang pakialam na sabi ni Yewuya. Sumimangot si Ye Fan, nagpaalam ka sa akin, hindi ba dapat sabihin mo na lang na umalis ako? Ito ay talagang isang maliit na bagay, sabi ni Yewuya, ang bakuran sa Hongmeng ay orihinal na ibinigay kay Alu upang alagaan ito. Tayo na, wala ako dito sa hinaharap, maaari mo akong alagaan, gayon paman, iniligtas ko rin ang iyong buhay. Yun lang. Hindi alam ni Ye Fan kung bakit, at ang kanyang kalooban ay medyo komplikado. Siya at ang matandang foodie ay hindi maaaring makipag-usap tungkol sa anumang mga kamag-anak, at hindi sila maaaring makipag-usap tungkol sa maraming pagkakaibigan. Sa pagitan ng bawat isa, posibleng gamitin ang relasyon sa karamihan. Ngayon, aalis na ang matandang foodie. Sa lakas niya, siguradong umalis na siya sa mundong ito, at hindi niya alam kung magkikita pa ba siya sa hinaharap. Kapag naiisip ko ito, medyo nalulungkot ako. Iyon lang, tumanggaw si Yewuya. Ano naman si Xiaoru? Matagal ka na niyang hinahanap. Iyon ang kanyang negosyo, sabi ni Yewuya. Oh, ang style mo talaga, nakangiting ngumiti si Ye Fan. Nag-isip sandali si Yewuya at nagtanong, anak, bakit itinatag ng kapatid ko si Hongmeng, alam mo ba ang dahilan? Kumislap ang mga mata ni Ye Fan, at nakangiting sinabi niya, hindi ko alam bago ako dumating, ngunit ngayon, malamang alam ko na. Oo, ano? Tumanggaw si Yewuya, hindi na nagtanong pa, iwinagayway ang kanyang kamay, tumalikod at naglakad palayo. Sa likod, dumating si Ye Kyun sa ilang sandali, ngumiti at tumanggaw kay Ye Fan, nagpaalam. May naalala si Ye Fan, at naglabas ng isang pakete ng mga espesyal na spirit grass na itinanim ng Chao Clan. Ang mga espiritong damong ito ay maaaring gamitin para sa mga espesyal na pampalasa, at maaaring maging kapaki-pakinabang ang mga ito. Inabot ni Ye Fan ang pakete kay Ye Kyun. Master Fan, mag-ingat ka, ngumiti si Ye Kyun at tumanggo. Ang Panginoon at katulong ay pumasok sa isang pinto ng kalawakan at pagkatapos ay nawala. Ikaw na matandang foodie. Wala kang pakialam sa sasabihin mo, ngunit hindi mo pa rin ito mabitawan. Ungol ni Ye Fan. Sword God, sino sila? Naglakas loob si Ren Tianquo na magtanong sa sandaling ito. Matanda, sabi ni Ye Fan. Curious na tumingin si Jian Yuzo kay Ye Fan. Gusto niyang tanungin kung ano ang sinabi ni Ye Fan sa kanyang sarili ngayon, ngunit nahihiya siya. Isang pagod na boses ang nagmula sa likuran. Nagising siying mula sa pagkakoma sa gabi. Hindi gaanong pinansin ng tatlo, pero hindi naman namatay ang lalaking ito. Nasaan ito, bakit ako nandito? Damn it! Anong ginawa mo sa akin? Lumapit si Ye Fan sa kanya at tinanong, naaalala mo ba ang lahat ng nangyari noon? Ikaw ba? Nakilala niying si Ye Fan mula sa gabi, bakit ka nandito? Mukhang wala ka nang maalala, bumantong hininga si Ye Fan. Ngumisi si Ying Kongay, so you are behind the scenes. You still have the mukha para tanungin ako. Hindi nakaimik si Ye Fan, nakaka-relate talaga ang lalaking ito. Bakit ka ba nakikipag-usap sa kanya? Basta, magtanong. Biglang lumapit si Jian Yuzo at naglabas ng shockwave ng blue-gray na soul energy, na nagpa-immobilize kay Ying Kongye. Demented ang kutis ni Ying Kongye, blanko ang kanyang mga mata, at halatang kontrolado siya ng kanyang isip. Ngumiti ng pilit si Ye Fan, fierce, talaga itong pamangkin ni Yuzo. Sagutin mo ako, sa 8 sex grade competition, sino ang kumokontrol sa iyo? Malamig na sabi ni Jian Yuzo. Ako, hindi ko alam kung sino siya, at hindi ko naaalala kung ano ang nangyari, tapat at tapat si Ying Kongay na hindi kailanman.
Mga walang kwentang bagay, hindi na nag-abalang magtanong pa si Jian Yuzo, at agad na binitawan ang kontrol. Umiling si Ye Fan, tila si Lao Lin lang ang maitatanong niya. Sa sandaling ito, ang boses ni Su Qingzhou ay nagmula sa isang sound transmission jade talisman. Asawa, nasaan ka? Kakalabanin ni Taikang ang isang taga-Jiushang Tiaingong. Taikang. Natigilan sandali si Ye Fan, at halos makalimutan, bago umalis ang matandang foodie, dinala niya si Taikang sa Tianchen Island. Natatakot ako na kusa itong ginagawa ng matandang foodie na ito, di ba? Ang Fengjishan ay inalis ni Taikang, maaari ba niyang hayaan na lang ito? Kabanata 3689 na pansamantalang mga pagsasaayos sa finals. Posible bang ang espesyal na pagsasanay para sa matandang foodie ay masyadong kang, para lamang sa araw na ito? Hindi tumigil si Ye Fan, at direktang inilipat ang kanyang sword intent pabalik sa Tianfeng Pavilion. Pagdating ko pa lang sa martial arts field, nalaman kong malakas ang hiyawan mula sa lahat ng direksyon, at milyon-milyong manunood ang natuwa. Tingnan mo ng maigi, may dalawang figure na nakatayo sa entablado. Isang Taikang ang nakatayong may pagmamalaki na may hawak na baril. Ang isa ay isang matangkad at payat na lalaki na may 3 gintong dice at isang robe na puno ng mga pattern ng paigo. Anong problema? Tanong ni Ye Fan sa mga babaeng naruroon. Walang magawa ang mga babae, at nang hindi na sila hinintay na magsalita, narinig nila ang boses ni Dongqing sa radyo at nagsimulang sumigaw. Mga audience. Pumayag na ang organizing committee ng 8 Gates Grand Competition. Ang orihinal na finals ay pansamantalang itinigil dahil sa pagkawala ni Ying Kongai. Ang Emperor of the Heavenly Gods, Taikang, mula sa ligaw, ay hahamunin ang ikatlong bahagi ng Jiushang Tiaingong. Ang pinuno ng Qi Sanchuan, Qi Sanye. Gustong tumawa ni Ye Fan nang marinig niya ito, ang organizing committee. Kahit na hindi ito isang grupo ng mga sponsor ng advertising, ito ay isang grupo ng mga tao mula sa lumang paksayon ng Hongmeng. Para sa kapakanan ng kita, ang mga taong ito ay talagang gustong ilagay si Taikang sa chopping block. Ang nagpatahimik sa kanya ay si Taikang, paano siya naging masunurin. Tulad ng alam nating lahat, ang ikatlong Master Qi ay isang asul na dragon ng 6 na kapigatian, at ang kanyang lakas ay pangalawa lamang sa 2 iyon sa Jiushang Tiaingong. At ang Protoss Gunner na ito ay sinasabing ang pangunahing tauhan na lubhang nasugatan si Fengjishan. Ang nakangiting sabi ng komentarista na si Yan Song, hindi sinasabing ito ang katotohanan. Ang bagay na ito, napatunayan na ito ng matanda sa maraming paraan. Kaya, ito ay isang labanan ng paghihiganti. Sa huli, ang emperador na mga armadong tao ng mga Diyos ang patuloy na nagiging sanhi ng pagkawala ng mukha ng Jiushang Tiaingong, o ito ba ang pangatlong Master Qi? Paano kung ipagtanggol ang kaluwalhatian ng Jiushang Tiaingong? Lalong tuwang-tuwa ang mga nanonood ng palabas, at wala na rin ang inis at galit na hindi maihahambing sa mga nakaraang finals. What the hell? Hindi nakaimik si Ye Fan, masyadong matanda na para umuwi para makita ang aking asawa at mga anak, kaya ano ang ipinaglalaban mo dito? Tito ko, hindi ba ganyan ang ugali? Inilibot ni Patricia ang kanyang mga mata. Sa sandaling dumating si Taikang, kinaladkad niya siya na parang isang bagay, at pumasok sa martial arts arena na may dalang baril, sa takot na walang makakita sa kanya, bumantong hininga si Ning Zimo. Base sa alam ko tungkol kay Feng Jishao, basta nagpapakita si Taikang, kahit gusto niyang tumakbo, hindi siya makakatakas, sabi ni Xiao Wang na nakakunot ang noo, na may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Sinabi ni Su Qingzhou, asawa, gusto mo bang direktang makialam? Anyway, hindi na bumalik si Ying sa gabi, dapat tapos na ang malaking kompetisyon ayon sa dahilan, hindi na kailangang mag-break masyado. Oo, ang aming layunin ay ipaalam sa Petronas, mayroon kaming sapat na lakas, at ngayon ang layunin ay nakamit, sabi ni Patricia. Sinulyapan ni Ye Fan ang dalawa sa entablado, huwag magmadali, hayaan mong ipakita ni Taikang ang kanyang mga kamay. Kung gusto mong supulan ng mga taga-Hongmeng, ang pagganap lamang ni Ren Tianquo ay talagang hindi sapat. Kung matalo ni Taikang ang pangatlong anak ni Jiushang Tiaingong, ito ay magiging isang malakas na suntok. Sa sandaling ito, ang determinadong mukha ni Taikang ay nagpakita ng kawalang interes matapos basahin ang lahat ng kasaganaan. Kumpara sa bago pumasok sa Hongmeng, may kaunti pang alikabok at bakas ng mga pagbabago. To be honest, I hate to fight with you emperors who are in the mood of the emperor the most. It is meaningless to go straight. Pero para sa kapakanan ng pamilya ko, kailangan kitang ibagsak ngayon. Oo, nakangiting sabi ni Qi Sanchuan. Tahimik na sinabi ni Taikang, hindi ka kalaban ng kalaban ko, palitan mo si Feng Jishao. Ha! Exaggerated ang ekspresyon ni Qi Sanchuan, at pagkatapos ay tumawa siya. Nagtawanan din ang audience sa eksena. Kawili-wili at kawili-wili, hindi ko inaasahan na medyo nakakatawa ka. Napawi ang ngiti ni Qi Sanchuan, at nanlamig ang kanyang mga mata, gayunpaman, ang pangatlong master. Hindi ako masyadong masaya. Sa sandaling bumaba ang boses, itinapon ito ni Qi Sanchuan. Ang 3 gintong die sa kanyang kamay.
Ang tatlong dice na, bang bang bang, ay patuloy na sumabog sa hangin, na naging tatlong malalaking bola ng gintong pulbos na liwanag. Biglang may lumitaw na tatlong golden energy dice sa hangin. Ipagpag mo ito. Ikanaway ni Chi Sanchuan ang kanyang kamay, at ang mga itim na sobrang lamig na snowflake ay nagsimulang bumagsak mula sa langit. 6 na Tribulation Asher Dragon Skill, Mozu. Ang liwanag at init ay hinigop ng mabaliw sa isang iglap, at ang arena ay naging madilim. Tanging ang tatlong gintong dice ay patuloy na lumiligid sa ilalim ng pagkilos ng mga snowflake. Bago gumalaw si Tai Kang, isang layer ng misteryosong yelo ang pinalapot sa buong katawan niya, parang isang ice sculpture. Sumimangot si Tai Kang sa ilalim ng yelo, at isinabog ang layunin ng sibat ng emperador. Isang umuusad na Overlord Spear Intent ang naglabas ng nagniningas na gintong pulang apoy, na nagpalaya kay Zuan Bing. Sa isang iglap, si Tai Kang ay bumaril at dumating sa Chi Sanchuan sa isang iglap. Ngunit nang malapit na siyang matamaan, nabalot muli ng yelo si Tai Kang. Naglakad si Chi Sanchuan sa looban na parang isang masayang paglalakad, pagkatapos ay umatras na may hitsura ng paghamak. Sino ang sinasabi mong hindi kalaban? Kasabay ng pagbagsak ng boses, itinuro ni Chi Sanchuan. Dragon Crossbow, Shadow Dragon Arrow. Sumambulat ang Shadow Crazy Dragon, direktang tumusok sa katawan ni Tai Kang. Sa sandaling pinalaya ni Tai Kang si Zuan Bing, nataman siya ng ganoong Dragon Crossbow, at bumulwak siya ng dugo. Ngunit nang siya ay bumulwak ng dugo, ang kanyang katawan ay na-freeze muli ni Mozu. Ang mga cultivator sa audience ay natulala, namangha sa lakas ng Qinglong ni Chi Sanchuan, at pinagalitan siya dahil sa sobrang pag-aaksaya, paano siya magiging one-sided. Lahat ng tao sa Tianfeng Pavilion ay mukhang nag-aalala para kay Tai Kang. Kahit na hindi ko gusto si Tai Kang, ito ay masyadong miserable. Kung lilipat ako, magyelo ako, paano ako makakapaglaro? Bakit napakalakas ng Mozu ng taong ito? Napanood ko noon si Lanlan na gumamit nito, at parang hindi naman nakakatakot. Bulalas ni Xiao Waisu. Ang pamilya ay isang seryosong 6 na nakawan Qinglong, at si Sister Qinglan ay ginagaya ang 6 na nakawan, maaari ba itong pareho? Sabi ni Shilanyo. Hindi. Ang epekto ng Mozu na ito ay talagang hindi pangkaraniwan. Sumimangot si Ye Fan, nakatingin sa tatlong rolling dice. Ang dice ay hindi dapat maliitin, ito ay ang magic skill ng taong ito. Tumango si Xiao Wang. Pambihirang paninginit ito, oo, itong si Chi Sanchuan ay kilalang magaling sa pagsusugal, lalo na sa dice, nakasama niya mula noong siya ay bata pa. Ang kanyang mahiwagang kasanayan na Dice God, ay tila naglalaro, ngunit kung minamaliit mo ito, magdudulot ito ng malubhang problema. Mukhang sa laki ng mga puntos ay nadaragdagan niya ang kanyang sarili at nagpapahina sa kalaban. Malamang nakita ni Ye Fan ang prinsipyo. Oo, maliban na lang kung madudurog ng cultivation base si Chi Sanchuan, kung hindi siya kayang laruin ng dice. Mahirap magkaroon ng pagkakataon, sabi ni Xiao Wang. Tai Kang ay bumagsak sa ganap ang kawalan ng Chi Sanchuan ay pinigilan ni Chi Sanchuan pagkatapos lamang niyang lumaban. Si Chi Sanchuan ay parang sniper na naglalakad sa dilim, sunod-sunod na dragon crossbow na patuloy na tumutusok sa Tai Kang. Sinubukan ni Tai Kang na umatake, ngunit sa tuwing siya ang kanyang baril ay kalahating matalo, ang kanyang katawan ay iniistorbo ni Mozu at hindi siya makagalaw ng maayos. Hindi siya makapaniwala, matagal na siyang nagsasanay, iniisip na lumakas ng husto ang kanyang lakas, ngunit nang lumabas, hindi man lang niya kayang talunin ang ikatlong anak ng Nine Heavens Palace. Ito ang hitsura. Tila nakita ni Chi Sanchuan ang puso ni Tai Kang. Kayong mga emperador, iniisip ninyo ang inyong sarili bilang nakatataas, at gusto ninyong sugpuin ang lahat ng may ganap na kapangyarihan. Ang mga tao ay nabubuhay ng habang buhay, at ang mga damo at mga puno ay nahuhulog sa isang pagkahulog. Ito ay isang laro lamang ng mundo. Ang mga nakakaunawa sa mga tuntunin ng laro ay ang mga tunay na emperador. Ngumisi si Chi Sanchuan, isang walang ingat na asawa, talagang sobra kitang tinansya. Kabanata 3670 malayo pa ang final. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, isang mas malakas na misteryosong yelo at hangin sa kalangitan ang dumaan. Liu Feng Haoizo. Ang marahas na hangin at nyebe ay bumuo ng isang malaking buhawi, na bumabalot kay Tai Kang dito. Isang hakbang patungo sa katapusan ng mundo. Sinubukan ni Tai Kang na gamitin ang sibat ng desperasyon, upang ang lahat ng mga pag-atake sa paligid niya, na sinusubukang abutin siya, ay naging napakabagal. Ngunit hindi gaanong nagpakita ang epekto ng one step to the end of the world, at nilamon siya ng blizzard. Naramdaman ni Tai Kang na ang kanyang mga daluyan ng dugo ay patuloy na nagyayelo, at siya ay nasa hindi mabata na sakit. Sinubukan kong gamitin ang sibat upang makawala sa mahiwagang yelong ito, ngunit patuloy akong nagsisikap, ang aking lakas ay ganap na napigilan, at hindi ko mapahit ang mga alon. Ye Fan, pumunta at iligtas ang aking tiyuhin, imposibleng lumaban. Masyadong malaki ang agwat. Nababalisa si Patricia, sa takot na ang anak ni Katie ay mawalan ng ama sa kanyang pagsilang. Nakakunot din ang mga kilay ni Ye Fan, at talagang wala siyang pagkakataong manalo kung magpapatuloy siya sa ganito.
Sa katunayan, si Tai Kang, na orihinal na nasa harap ni Hongmeng, ay maaaring matagal nang natalo. Bagamat si Qi Sanchuan ay hindi kasing galing ni Feng Jishao, siya rin ang nangungunang kapangyarihan sa pakikipaglaban ng Hongmeng, katulad ni Xiao Wang. Nakakamangha na ang Tai Kang ay maaaring tumaas sa antas na ito sa loob lamang ng ilang buwan. Ang pagsasanay sa pagdadala ng palakol at pagpuputol ng kahoy na panggatong ay talagang nagpahusay sa kanyang buong katawan at paglilinang. Pero dahil sa pagtaas at pagbaba ng Diyos ng Dice, 1 plus 1 minus equals double weakening. Si Tai Kang ay medyo mahina kaysa kay Qi Sanchuan, at nabawi niya ito sa pamamagitan ng bentahe ng layunin ng sibat ng emperador. Ngunit sa gayong mahinang kalagayan, si Tai Kang ay katumbas ng pagkadurog sa lahat ng direksyon. Haha! Naiintindihan pa talaga ako ng pangatlong tiyuhin, kaya dapat dahan-dahan niya siyang paglaruan ng ganito. Patuyuan ang huling patak ng dugo niya. Sa Shenlong Pavilion, hindi napigilan ni Feng Jishan ang pagtawa nang makita niya ang lahat ng ito. Ngunit bago tumawa ng ilang beses, marahas na umubo si Feng Jishan. Ubo, ubo, ubo. Si Feng Jishan ay nagsuka ng dugo, at ang kanyang mukha ay biglang naging asul. Tiener, lumubog ang mukha ni Feng Jishao. Alam niyang napakahina na ng wasak na katawan ng kanyang anak, at dahil sa hindi makontrol nitong buhay, lalo siyang nawalan ng laman. Inalalayan ng dalawang kasambahay si Feng Jishan, nanginginig, sa takot na si Feng Jishao ay sisihin sila sa kanilang mga ulo. Hindi ako maaaring mamatay, dinilaan ni Feng Jishan ang dugo sa kanyang mga labi at sinabi, matanda, bilisan mo at hanapin ang Patronus. Kuya, natatakot ako na hindi magtatagal si Tiener, kaya kailangan kong makipag-chat kay Lord Long sa lalong madaling panahon. Nakasimangot din si Jili Uhei. Pero Lord Long, wala pang balita hanggang ngayon. Medyo irritable si Feng Jishao. Naaalala ko na ang Protoss na nagngangalang Tai Kang ay dinala sa bakuran ng amo at tagapaglingkod noon, tama ba? Mukhang umalis na ang amo at katulong, kaya lumabas si Tai Kang. Kilalang kilala sila ni Long Ye. Baka alam ni Tai Kang kung nasaan si Long Ye, sabi ni Jili Uhei. Nang marinig ito ni Feng Jishao, nagmamadali siyang nagpadala ng voice transmission, ang ikatlong anak, manatiling buhay. Gusto kong tanungin siya tungkol sa kinaroroonan ni Lord Long. Nang marinig ito ni Qi Sanchuan, binagalan niya ang opens iba. Ang misteryosong ice storm sa pinangyarihan ay biglang hamina, at nagkaroon din ng pagkakataon si Tai Kang na huminga. Bakit ka huminto? Bakas sa mga mata ni Tai Kang ang galit. Huwag kang mag-alala, may itatanong muna ako sa iyo. Tanong ni Qi Sanchuan, nasaan si Lord Long, alam mo ba? Master Long. Sumimangot si Tai Kang, tara na. Pumunta. Saan ka nagpunta, kung umalis ka, aalis ka, walang pakialam ang haring ito. Iritadong sabi ni Tai Kang. Napatingin si Qi Sanchuan sa Dragon Pavilion, at pagkatapos ay nagtanong, iniwan ba ni Lord Long si Hongmeng? O nasa Hongmeng ba siya? Umalis ka na, hindi ka nababalik, naririnig mo ba? Galit na sabi ni Tai Kang. Kalokohan ang sinasabi mo. Si Lord Long ang patron ng Hongmeng, kaya paano niya iiwan si Hongmeng? Ang haring ito ay isang emperador, maniwala ka man o hindi. Pagmamalaki ni Tai Kang. Marami sa mga tagapakinig ang nakinig sa mga pag-uusap na ito. Sa ilang sandali, libu-libong alon ang napukaw, at maraming monghe ng Hongmeng ang nagulat at naghinala. Nawala si Patronus. Nawala. Paano kaya ito? Ngunit ang pagkaantala ng Patron Saint na dumalo sa 8-door competition na ito ay talagang naghinala sa maraming tao. Malungkot at walang katiyakan ang mukha ni Feng Jishao, at sinabi niya sa pamamagitan ng voice transmission, ang pangatlong bata, saktan mo ako, at sasabihin niya ang totoo. Oo, kuya. Nang marinig ito ni Qi Sanchuan, muli niyang ginawang madilim at nagyayelong purgatorio ang larangan ng digmaan. Kuya, ang mood ng mga emperador ay karaniwang hindi nagsisinungaling, umalis ba talaga ang Patronus sa Hongmeng? Nag-aalalang tanong ni Jili Uhei. Imposible. Imposible. Wala na ang patron, sinong magpapagaling sa akin? Sumigaw si Feng Jishan, puno ng kabaliwan, pakiramdam na gumuho ang kanyang mundo. Tumahimik ka. Biglang damilat si Feng Jishao at napag-alitan, paano mo ito may kukumpara sa pagkawala ng Patronus? Nagulat ang mukha ni Feng Jishan, at pagkatapos ay nagpakita siya ng galit na galit at mapanuksong ngiti. Haha, oo, bakit hindi ko naisip? Kung talagang aalis ang Patron Saint, hindi ba ikaw Feng Jishao ang magiging Patron Saint ng Hongmeng? Ang tanging pag-iral na makakapidyo sa iyo ay wala na, ikaw na ang Panginoon ng lahat. Walang kwenta ang anak ko, di ba? Palace Master Feng Jishao. Nako, ang bagong Patronus. Nagmura si Feng Jishao, mapangahas. Gaano karangal at kamahalan ang Patronus? Matatawag mo ba itong kahit anong gusto mo? Itigil mo na ang pagpapanggap, matanda, hindi ba ang dahilan kung bakit mo ako nagustuhan dahil, maiintindihan ko ang iyong iniisip. Paulit-ulit ng inisyon ni Feng Yantian. Inilibot ni Jili Uhei ang kanyang mga mata mula sa gilid, kuya, magpapadala ako kaagad ng mag-iimbestiga. Baka may alam ang Zhubu Xiang, na nanatili sa pasukan ng Huang Quan. Matigas na sabi ni Feng Jishao. Sa sandaling ito, si Tai Kang, na nasa isang walang kibo,
ay biglang inihagi sa kanyang kamay ang Conganeer. Talaga, ang Magic Gun, Wanfu ay hindi nararapat. Nang maubos ni Taikang ang lahat ng kanyang intensyon sa sibat, si Kungunir ay nabigla at napunta sa posisyon ng 3 dice. Kapag si Wanfu ay nasa hindi tamang estado, hanggat siya ay matanda na para mamatay, ang Magic Spear ay aatake ng walang hanggan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang 3 gintong dice ay nagsimulang paikutan ng tuloy-tuloy, at hindi na sila tumigil. Nang makita ang eksenang ito, bahagyang ngumiti si Ye Fan, sa wakas ay natagpuan na ng matigas na lalaki na ito ang susi. Tulad ng hinulaang. Matapos malaman ni Chi San Chuan, nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi ganyan ang paglalaro ng dice. Ikaw, anong ginagawa mo? Ngunit sa sandaling ito, biglang kumawala si Taikang mula sa pagkubkob ni Liu Fenghuizu, at ipinakita si Chi San Chuan saglit. Bang! Nabangga si Taikang at itinulak si Chi San Chuan sa puntong samukha siya ng dugo at tumilapon palabas. Mabilis ding gumaling ang mga sugat ni Taikang. Anong nangyayari? Bakit biglang lumingon si Tito? Bulalas ni Patricia. Tungkol ito sa bilang ng mga dice point, sabi ni Su Qingzhou, hindi marunong maglaro ng dice si Taikang, ngunit pinilit niyang umikot ang dice gamit ang kanyang Magic Spear, na naging dahilan upang hindi makontrol ni Chi San Chuan ang pagtaas o pagbaba. Dahil sa distansya, hindi na may galaw ni Chi San Chuan ang dice, kaya hindi may iwasang maabala ito. Bakit ka nabugbog ng husto? Napailing si Ye Fan na may ngiti. Sa katunayan, ang dice god na ito ay mas madaling pumutok kaysa sa amusement park ng Diyos na emperador na si Kailand. Kaya naramdaman ni Ye Fan na dapat mag-isip ng paraan si Taikang, at ito nga pala ang nangyari sa huli. Ang dice ay naging isang hindi mapigil na pag-iral, at ang sugarol na si Chi San Chuan ay hindi nabigo, ngunit nasa sabik. Haha, nakakatuwa at nakakatuwa. Kaya ka matatawag na kalaban. Ipinakita ni Chi San Chuan ang kanyang galit na dugo ng dragon at muling nakipag-away kay Taikang. Magagamit lamang ni Taikang ang kanyang mga kamay upang subaybayan ang dice kasama si Conganeer, ngunit ang kanyang banal na kapangyarihan at layunin ng sibat ay sapat na upang harapin ito. Sa patuloy na pagbabago ng mga dice, kayong dalawa ay darating at umalis, na nagbibigay sa isa't isa ng solidong pinsala sa kalaban. Matapos makipaglaban para sa daan-daang pandaraya, natatakpan na siya ng mga pasa at sugat, at huli na ang lahat para gumaling. Milyon-milyong tao sa eksena ang natigilan, at walang nag-iisip na ang ligaw na Protoss na ito ay talagang makakalaban ni Chi San Chuan. Si Feng Jishao sa Shenlang Pavilion ay walang intensyon na panoorin ang labanan. Pagkaraan ng ilang sandali, si Jili Uhei ay lumapit sa kanya ng nagmamadali, at sinabi sa mahinang boses, nanginginig, kapatid, ang balita ay kumpirmado, si Jiu Box Iyang ay nakita ito ng kanyang sariling mga mata, si Lord Long ay bumaba sa Jiekwan. Narinig ito ni Feng Jishao, kumislap ang kanyang mga mata, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay uncontrollable na nagtaas ng radian. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification.